Mofan, ito na ang huling misyon mo. Sino ang target? Sabihin mo lang, pangunahing wanted ng Bloodblade Gang. Yudi, walang awang papatayin. Sasabihin ko lahat pagkatapos nito. Matandang salbahe. Kung nasaan ang mga nawawala mong magulang, tumigil ka. Magandang gabi po, Binibini. Bato ng Dragon. Ikaw si Panginoong Caesar. Kilala mo ako't nakatayo ka pa riyan. Sabihin mo ang hiling mo. Nagmamatigas ka pa sa kamay ko. Nagtataka. Bakit isa lang ang bato ng dragon mo? Ninakaw. Isang makapangyarihan mong tulad mo. Mawalan ng bato, di ka panipaniwala. Gawin mo o huwag. Magdalawang isip ka at mamamatay ka. Pinaslang ng Bloodblade ang angkan ko. Dapat kitang patayin ngayon. Ayaw mong mawala ang laruan mo. Sabihin mo sa amo mo, kukunin ko ulo niya sa loob ng 3 buwan. Mabuhay ang pag-akyat ni Panginoong Caesar. Yumuyukod sa iyo ang ilalim ng lupa. Nasaan ang matanda? Panginoon, ang iyong amoy umalis kasama 7 asawa upang libutin ang mundo. Huling mensahe niya. Ano? Dinidilim ng paghihiganti ang pag-iisip, matutong at makihalubilo sa mga tao. Sa kanya ibubunyag ang katotohanan. Ang tuso niyang matanda. Arf, mas mahirap maghatid ng pagkain kaysa ilang taon na akong di nakakabalik. Ito bahay ko ito. Wow, ang pogi mo. Ikaw ba ang tagahatid ng alak namin? Hoy, gusto mo uminom tayo? Hindi ako interesado. Tagay. Labinlima, 20, 20. 35. Aminin mo ang totoo. Sino ka ba? Nakapasok ka kagabi ng pata. Anong ginawa mo? Makinig kayong mga dalaga. Paano kayo nagkukunwaring hindi magkakilala? Tigilan mo yung ngisi mo. Sagutin mo na lang ang mga Ikaw ang humila sa akin dito. Impossible. Mukha ba kaming desperadang babae? Kami ang lalapit ng lalapit kagabi. Ikaw. Tawagin na natin ang pulis. Hindi na kailangang magpakagalante sa manyak na Nakikinig ka ba sa katwiran? Bahay ko ito. Pangahas mong magsinungaling. Ikaw ang pinakawalang hiyang tao. Gusto mong makita ang titulo? Hindi na kailangan. Hayaan nating ang investigador ang bahala. Hoy, teka. Reyna ng Yelo, kahit maganda ka, hindi ibig sabihin pwede kang maging unreasonable. Kayong, mali ang pagkakaintindi ninyo sa kaibigan ko. Zay. Ilang taon na ang lumipas, ganito ka pa rin. Kung ganito ang sitwasyon, hindi ka na talaga magkakajowa. Z, ipaliwanag mo to. Si Xiao Fan ay aking inaana. Sinasabi niya ang bahay na ito ay mana pa sa kanyang mga magulang. Bakit sila? Malaki ang bahay. Bakit papatagalin ang pagiging walang laman? Saka, natatakot ako baka mamatay kang binata. Kaya ipinarenta ko online. Mga tenant mo silang lahat. Kailangang, magkasundo na kayo mula ngayon. Bastos lang siya. Kung alam ko lang noon, hindi kita papayag ang manirahan dito. Tama, ayaw naming tanggapin ang pamumuhay kasama ng estranghero. Hoy. Hindi pa nga ako nagrereklamo sa inyong tatlo, lalo na siya, ang tamad matulog. Bakit nandoon ang paa mo? Ikaw, buwayset, malalat na ako sa Naku. Alas negatibo siyam, 30 na. Kalimutan mo ang lahat ng nangyari kagabi. Huwag mong ikwento kanino man. Mag-isa ka na ngayon. Bakit palagi mo akong pinoproblema? Anak, noong nakaraan, ikay nakatakdang pakasal. Ang iyong pagsubok sa mundo ay nangangailangan ng pagtatago ng tunay na pagkatao at pagprotekta sa iyong nobya, si Suwan King. Tandang tanga, sabi mo huli na ngayon may misyon ka na naman. Saka itong nobya na to, mukhang pangit talaga siya. Hindi ba't ikaw yung malditang babae kanina? Ano, ayaw mo talagang tanggapin ang misyon na ito? Sinong nagsabing ayaw? Si Suwan King ang magiging asawa ko. Tungkulin kong protektahan siya. Galit ka ba't ako ang kumilos para sa... Hindi. Gilio, saan nagtatrabaho ang minamahal? Huan Yu Group. Hi, miss. Nandito ako para makipagkita sa isang tao. Sino po ang hinahanap? Ang asawa kong si Suwan King. Ay,
Sir, kailangan ninyong umalis na. Ayaw kayong makita ni President. Lumabas ka na agad dito o papahirin ka na ng seguridad. Kumpanya ng asawa ko, di ako pwedeng manatili. Mahal, paano mo nalaman na nandito ako? Ano ba ang problema mo? Aksidente lang ang nangyari kagabi. Kailangan mo ba talagang dikitin ako? Parang nakakainis na peste. Kailangan pa bang ipaalala ko ulit? Imposible. Ang bilis naman. Humingi ng problema sa asawa ko. Paano mo gustong mamatay? Gago ka. Hindi mo ba alam na handa ang Shadow String Sect sa lahat? Ayos na ngayon. Binibini. Hanggang kailan mo ako hahawakan? Bitawan mo ako. Huwag kang gagalaw. Bastos, anong ginagawa mo? Pangahas ka at binastos ang binibini, patay ka na, tigilan mo yan. Huwag kang lalapit. Tagapangulo, makinig kayo. Yung lalaking kanina, sino nagbigay ng pahintulot sa'yo? Bumaba ka. Tay, siya yun. Itong salbaha. Sinubukan niyang gahasain ako. Wan Ching, tigilan ng katigasan ng ulo. Si Jimo ang nobyo mo. Siya ang napagkasundo ang nobyo. Para sa iyong proteksyon. Pangako, hindi siya karapat-dapat dyan. Iceberg, ako ang nagligtas sa'yo. Pero walang kinalaman yun. Hindi ko pahihintulutan ng isang many Akis na lumapit ng 5 metro sa akin. Honey, totoo ba yan? Kagabi nga, parang dikit na dikit tayo. Ngayon nagpapakasanting ka. Ha, Magsinungaling ka pa at pupugutan kita ng labi. mukhang nagkakilala na pala kayo. Sakto naman ang timing. Chairman Su, nawawala ka na ba sa sarili mo? Ginagambala niya si Wan Ching. Nagsasalita ng kabastusan. Walang respeto sa sarili. Ako ang napangasawa ni Wan Ching. Salbahing tao ka. Yung pag-atake at pagiging bayani mo ay planado mong lahat. Nagplano kang gumamit ng masamang paraan para mapalapit kay Wan Ching. Kalakaran mo yan. Ang guro ni Mr. Mo Fan ay aking kapatid sa dugo. Pinagkakatiwalaan ko ang ugali niya. Pero tay, sinubukan niya. Akala mo ganyan ako klaseng tao? Hindi ba? Marami na akong nakitang kagaya mo. Huwag mong isiping maloloko mo. Ang tatay ko sa mga kasinungalingan para makamit ang gusto mo sa akin. Makinig ka. Magkaiba ang mundo natin. Baliw. Tay, tingnan mo. Ebidensya ng panghaharas niya. Yan ay Micro-E-bomb. Su Wan King, kung wala ako kanina, patay ka na sana. Nagkamali ako sa'yo. Mahal, walang formal dito. Halikan mo ako at papatawarin kita. Panaginip mo yan. Wan Ching, magpakabait ka. Humiling ka ng tawad kay Jimo ngayon din. Ginoong mo. Ako ang nagpalaki kay Wan Ching ng pabayaan. Patawarin mo siya. Kayong mga kabataan, dapat mas madalas mag-usap. Kilalanin ninyo ang isa't isa. Bilyon ang yaman ko, bagay na bagay sa angka ng So. Ang pagtanggi sa alyansa ng Do ay isang bagay, pero ang pagpapadala ng basurang ito ay paghamak. Ano ang ibig sabihin nito? Hindi lang kita dudurugin. Sasampalin pa kita. Pagsisisihan mo ito, gago. Ang paghamon sa angka ng Joe, gagawin kong impyerno ang buhay mo. Nakita mo na ang kalagayan. Dahil lang sa Hanyu Group, ang nakagawa ng bagong gamot, pinag-uusig tayo ng ibang bansa. Paulit-ulit tayong tina-target. Mahal, itong gamot na ito, ikaw ang gumawa. Di ko alam na napakatalino mo pala. Alam mo namang, magkaiba ang mundo natin. Kung panay dahas lang ang alam mo, at karahasan, hindi mo ako karapat-dapat. Wan Ching, magpakita ka ng respeto. Samahan si Jimo sa kanyang posisyon, bilang pangalawang presidente agad. Teka, paano siya naging karapat-dapat? Noong araw, trilyon ang puhunan kong hinawakan. Winasak ko ang Wall Street ng walang hirap. Lahat naman pwedeng magmayabang. Ano ba ang tinapos mo? May lisensya ka bang CFA? Kalokohan, di ako nakapag-aral. Tay, tingnan mo siya. Si Jimo ang pinakaangkop. Imposible. Lahat ng executives natin ay galing abroad. Sino maniniwalang pang-ibip siya? Pang-deputy security lang siya pwede. Malamig na dalaga, pupunta na ako sa seguridad ngayon din. Huwag mo akong mamiss. Mufan, papatayin kita. Ang ganda ng asawa ko, totoo. Pero parang bomba ang init ng ulo. Ang pagpapalambing na to, magiging mahabang paglalakbay. Per, ang hardcore nito, pinapanood mo to sa trabaho. Ikaw pala. Ay, di ko akalain mahihilig ka dito, dahilan sa kaguluhan kagabi. Teka, hindi. Ako. Maganda ang taste. Tingnan nga. Manyak ka. Ang lupit mo, Day. Aksidente lang yun. Okay ka lang.
Mukha ba akong okay? Muntik mo nang mabasa. Ano ngayon? May paraan naman. Kung ganoon. Impossible. Ganyan lang ang magsyota. Mengyan, pwede rin tayong maging magsyota. Tigilan mo yan. Ngayon lang tayo nagkakilala. Di ako naniniwalang may gusto ka sa akin. Naniniwala ka sa love at first sight. Kung sinabi mo na in love ka kay Wan King ng unang tingin, paniniwalaan ko pa. Ako, pangkaraniwang estudyante lang ako. Walang espesyal para magustuhan. Hindi ka ordinaryo. Manyak, patuloy kang tititig, bubutasan kita ng mata. Tumigil ka nga dyan. Kailangan mong panagutan to. Kalakaran mo yan. Ikaw ang manyak. Hindi ko napigilan sarili ko. Wala akong pakialam. Kung di mo pananagutan, isusumbong kita kay Emersu. Huwag kang magsalita ng kung may virus ang laptop ko. Sa pag-click ko sa isang hindi ko ma-shutdown. Ayusin mo to. Tungkol naman sa'yo. Single ka naman Pag-usapan natin. Mamaya na yan. Huwag kang magsinungaling sakit. Kung hindi, sasampalin ko puwet mo. Hindi ako magsisinungaling. Nakatira na rin naman ako. Pwede kang tumakbo pero hindi ka makakatap. Nangako ka. Tutulungan kitang ayusin. Mengyan, yung usapan natin tungkol sa bayad. Anong tinitingnan niyo? Mahal, hayaan mong magpaliwanag ako. Wala nang dahilan. Pinilit mo siyang panoorin ito, di ba? Eksakto. Su, isang tampalasan lang siya. Ikaw. Mo fan, pinapasok lang kita sa grupo, bilang respeto kay Itay. Sa halip na i-report sa seguridad, hinaharas mo si Mengyan ng mga bastos mong gawa. Nakakahiya ka. Pwede ba kayong maging makatwira? Si Chen Mengyan ang nanonood mismo. Sinusubukan kong isara ito para sa kanya. Sa tingin mo maniniwala sa isang hamak na tulad mo, senior lang si Mengyan. Isang inosenteng babae siya. Hindi siya manonood ng Kalaswan. Tama. Chen Mengyan, sinumbong mo ako. Gusto mong paluin kita ngayon di? Tama na, Mo fan. Hindi mo lang siran si Mengyan. Sasaktan mo pa siya sa harap ko. Ako'y inosente. Inosente. Hindi kailanman, demonyo ka. Akala ko masyado akong mahigpit, pero kasuklam-suklam ka talaga. Kakatwa ito, anong klaseng asawa pinahanap sa akin? Ano ang sinabi mo? Walang importante. Sasama akong mag-report sa seguridad. Masaya ka na? Teka, sasama ako. Pagbati, Azura, sa pag-abot sa pagkasanto, hindi ka na masusupil. Mabuhay si Azura, pantay ng mga Diyos. Lahat ng masasamang puwersa sa kanluran, nunuhod sa iyong kapangyarihan. Panginoong Asura, kami sa Duotian ay nanunumpa ng katapatan. Tama na ang pambobola. Sawa na ako sa pakikinig niyan. Ang madilim na mundo, nangangailangan ng isang pinuno. Sabihin mo, nasaan si Caesar? Caesar, ang dragonian na iyon, nagtago ng maraming taon. Hindi karapat-dapat maging Dark Sovereign. Habang siya'y nabubuhay, hindi ako makapagpahinga. Panginoong Azura, nakita si Caesar sa Dragon Nation. Anong impormasyon ang nakuha mo? Pinatay ang mga tauhan ko sa Sucorp. Paraan nito katulad ng kay Caesar. Si Suwan King na gumawa ng bagong droga. Ako'y lalapit na sana sa kanya. Nakaka-interes. Magpadala ng mga ahente para mag-imbestiga. Naiintindihan, Panginoon. Tandaan ang napag-usapan ng huling pulo, HMM, CEO Su. Bakit kayo mismo pumunta? Walang kailangang formalidad. Dadaan lang naman ako rito. Direktor Wang, ito si Mo fan. Sa departamento mo na siya magtatrabaho mula ngayon. Si Mo Fan, hindi ba? Maligayang pagdating sa aming departamento. Direktor Wang, ayos lang po ba kayo? Ayos lang. Mabuti. Simula ngayon, si Mo fan ay susunod kay Direktor Wang para matuto ng operasyon ng kumpanya. Nakuha na. Ingat ka, mahal. Boss, ginulo nitong punk si CEO Su. Mo Fan. Ngayong gabi, si Direktor Su makikipag-usap kay Direktor Pang sa negosyo. Dahil ikay inirekomenda ni Direktor Su, ang kanyang kaligtasan ngayong gabi ay responsibilidad mo na. CJ, pero bago yon, Director Wang pwedeng malaman. Sang department maraming magaganda. Ako na ang bantay sa kanila. Sinusweldohan ka ni Direktor Su para manligaw? Iniisip ko lang kaligtasan ng mga babaeng kasamahan. Ang security department namin ang bahala sa kumpanya. Kung ganun, tanong ko lang. Director Wang, paano nyo inaayos ang seguridad ng kumpanya? Bakit nasaksak si Director Su sa gitna ng madla? Sa palagay ko, ang security department ay mga walang silbi, di ba? Sinong walang silbi ang sinasabi mo? Yung nagtatanggol, siya yun. Mo Fan, bilang baguhan, nagkakagulo ka agad. Mukhang kailangan kong turuan kita bilang direktor. Gusto mo away, sa totoo lang. Di ka karapat dapat sa oras ko. Hinahanap mo ang kamatayan. Tol, lumaban ka. Nakakalimutin ako. Ulit. Tol, tuloy mo. Malakas ang loob nitong babae. Zimo, bakit ka nandito? Nakalimutan mo to kaninang umaga. Dinala ko sa'yo. Labas kayong lahat. Gandang binibini, hindi yun. Pwedeng makipagkilala? Nambubugbog tapos manliligaw. Lumabas kayo. Ano yung dala mo? Pinapaalis mo pa sila. Sumasakit na naman ba? Yang dragon kidney mo. Kagabi, sa harap ng 3 dila, di ako nakapigil. Xiao Fan, nakagatong ng dragon kidney. Meron palang ganyan. Bilisan mo, pakita mo.
Ako. Hoy, wag mo kong asarin. Ang kaba mo naman, di kita kakagatin. Ayan. Hindi sa ayaw ko. Sira ulo ang amo ko. Hahanapin niya ako kahit saan. Lesiu, duwag. Hoy. May kasunduan na ako. Kailangan maging responsable. Eto, tingnan mo to. Naakit ka na kay Wanki. Aalis na ako. Paalam, makipagkasundo kang maayos kay Wanki. Tapusin mo agad ang misyon. Lele. Kapag natapos ko tong misyon, ikaw ang una sa listahan ko. Pare, ang bait mo talaga, ni hindi ka man lang lumaban. Katawa-tawa, ang leader na katulad ko, bababa ako sa level niya. May mga plano yang loko na yan, at may kilala pang magandang sikat. Chinik ko na. Kakilala niya si MS, so, nakakagigil. Paano nakukuha nitong lugmok na may ganong itsura? Ang atensyon ng magandang dilag, palamuning lang sa mga babae. Wala siyang tunay na skills. Si Mr. Pang ng Lianhua Realty, hindi magpapatalo. Pag hinayaan natin sila. HMP, eksakto, mababayaran siya ngayong gabi. Mr. Pang, nandito si Su Wanqing. Parang korderong pumasok sa kulungan ng leon. Pagkatapos kong masarapan, kayo na ang bahala sa tira. Tunay kang kaibigan, Pang. Ako na ang sasalubong. Hinto. Ganito ba ang Lianhua? Tumatanggap ng bisita. Hinaharang ako, ika-cancel nyo ang deal. Para pag-usapan ng negosyo. Si MS, so ang sasama, ikaw, maghintay ka sa labas. Mahal, dala mo ba ang sapat na pera? Sobra. Bakit? Pambayad sa hospital bills niya. Gusto kong sumuntok ng tao ngayon. Gusto mo akong suntukin? Matapang ka? Mofan, narito ako para sa negosyo. Tama na, layas na. Su, mukhang maayos ka. Lahat tayo negosyante dito. Diretso na ako. Nakuha ko na ang lupa sa World Trade. Jipang, kailangan kita. Humingi na tigilan mo na ang pagpapadala ng gulo. Alam mo namang, magulo ang lugar sa World Trade. Maraming sindikato ang nandoon. Baguhan ang team mo. Kami na ang bahala. Jipang, paano mo nasabing? Hindi namin kaya, Juan Yu. Jisoo. Huwag mo itong damdamin. Pero yung mga baguhan sa security. Nyo, hindi kalaban ng mga eksperto namin, HMM. Mukhang. Minamaliit nyo ang kakayahan ng Juanyo. Tapusin natin to. Labanan ngayon. Kung kami manalo, aalis kayo sa lupang yan. Sang-ayon? Pag kayo natalo, ang lupang ito, mapupunta sa Lianhua Real Estate. Kasundo. Usapang tapos na. Mofan, anong ginagawa mo? Nababaliw ka na ba? Anong karapatan mong magsalita dito? Alam mo ba ang halaga ng lupa na yan? Hindi mo mababayaran yung utang na yan? Su. Taong nyo ang nagpanukala ng pustahan. Sisiraan mo na ba ang usapan? Ngayon mo pa gustong sumira ng kontrata? May natitira bang tiwala sa Juanyo? Mahal. Dahil walang ginagawa ngayon, samantalahin natin ang oras. Tulungan kitang alisin ang mga peste. Tol, huwag kang magyabang. Ituturo ko sa'yo ang tunay na kamatayan. Lumabas tayo. Tapusin na natin to ng tuluyan. Ipapakilala ko, siya ang hepe ng seguridad namin, si The Way. Susubukan niyang ang pangkat ng seguridad ni Director So. Ako pa ang papakiusapan. Sa basura, nakakainsulto. Pasensya na, Director Su. Nakalimutan kong sabihin. Pambansang kampiyon si Dawei sa Lane. Kaya niyang basagin ang bungo ng elepante. Kung takot ka, isauli mo na ang lupa bago may masaktan. Yun lang, kaya kong talunin 10 niyang isang kamay lang. Tama na, Mofan. Huwag ka nang magyabang. Nagpapakumbaba pa nga ako. Kung sasabihin ko totoo, kaya kong tagayanan. 1,000 nang hindi napapagod. Tama na, Ministro Wang. Kung mananalo ang seguridad sa hamon, makukuha ninyo ang 10 milyon. 10 milyon. Ministro Wang, walang personalan. Mas mabuting umalis ka na. Kung hindi, baka hindi ka mabuhay. Nanghina ang loob ng bata. Nasaan na ang tapang mo kanina? TSK. Xiao Wu. Subukan ng lakas ni The Way. Ako si Wo, pangalan ng talunan. Hindi dapat alamin. Hahaha, magandang suntok. Mahina ang loob, hindi ka naman magaling. Para maistorbo sa biruan. Pwede ba, tahimik na? Tapos na ang laro. Nanalo na ba tong kumpanya? Sinasabi ko lang ang totoo. Chairman Su, ano ang susunod? Ipagpapatuloy ba natin? Ministro Wang, ano ang tsansa natin? 50-50. Sa totoo lang. Wala pang 5%. Tigilang sir ang koponan. Kung hindi, matatanggal ka. Halikan mo ako, isang halik lang, halikan mo ako, at ayusin ko to ngayong gabi. Gago, seryoso ito. Tigilang manligaw kay Chairman So. Nag-aaway sila. Chairman Su, narinig mo, kahit tauhan mo ay umaatras. Aminin mo. Bitawan ang pagbid sa lupa, at hihinaan ko na lang. Haha! Ministrang Wang, may plano ka ba? Ginoong Su, bigyan mo ako ng 10 milyon. Ilipat mo sa account ko ngayon. 10 milyon. Kasunduan. Mahal, kung hahalikan mo ako, makakatipid tayo ng 10 milyon. Tumahimik ka. 10 milyon ang natanggap. Sige, Ginoong Su.
Lalaban ako ng buo. Mabagal ang kaliwang binti niya, mahina ang kanang suntok, nakafocus siya sa kaliwang tagiliran. Galaw! Ngayon na, Sara ang bibig mo. Mini Strong Wang. Ang Wang. Su Wanking, natalo ka. Ipapatawad ko ang buhay mo. Tanggapin mo ito. Pag-usapan natin ang kasunduan sa rete. Humarap sa babae ko. Patay ka. Hinampas mo si CEO Pang. The way, hulihin mo siya. Paano nato man ang istambay na to? Kampiyon, parang nasa preschool lang. Imposible, hindi mapipigil si The Way sa ring. Gusto mo ng demonstrasyon? Papatayin kita. Paano siya napakalakas? Paano mo nagawa yon? Sino ka ba talaga? Ako ay isang security guard mula sa Huanyu Security. Naiintindihan? Nakuha na. Ikaw, at ikaw. Di nyo ako kayang talunin. Malas talaga. Tara na. G Pang, talo sa pastahan at tatakbo. Pirmahan mo itong kontrata. At ang Lianhua Real Estate hindi nalalapit sa lupain ng World Trade. Pipirmahan ko. Gawin mo. Isuot mo ang kwelyo. Sobrang kayabangan mo na. Ha? O gusto mo bang magpagulong sa puti? Alam mo ang kasalanan mo? Hindi, walang ideya. Paghamak sa babae ko, ang kapalit nito. Salamat sa iyo ngayong gabi. Hindi na mababahala ang grupo tungkol sa World Trade pa. Huwag kang magpasalamat, Irob. 2 halik ang utang mo. Huwag kang magpakapalad. Babayaran kita ng 10 milyon pero walang pagmamalabis sa akin. Huwag mo nang asahan ang tulong ko sa susunod. Ang presyo ko sa abroad ay di mura. Anong trabaho mo? Sa ibang bansa, Araw-araw naglilinis ng basura. Minsan naman mga odd jobs. Nag-aalaga pa ng matanda. mukhang hindi madali ang buhay mo sa abroad. Ngayong nandito ka na, magsumikap ka sa kumpanya, aalagaan kita ng maayos. Ako ang makapangyarihang Dark Lord. Struggling pa ba tawag dito? Grabe na ang kompetisyon dito. Huwag kang mahiya. Sa galing mong ito, magtatampok ka, agad sa kumpanya. Ang dakilang Dark Lord, kailangan pa ng approval mo. Pwede kitang gawing deputy director, pero kahit ganun, malayo pa rin ang estado natin sa isa't isa. Mahal, status pa ang pinag-uusapan. Tigil mo yang kalokohan, o ipapakapon kita. Sige na, ihahatid na kita. Ipapadala ko ang sasakyan mo. Tapos magtatrabaho ka para sa akin. Walang kwenta. Walang kwenta. Lahat kayo walang silbi. Milyon-milyon ang ginagastos ko sa Lianhua. Ano ba naman ang silbi ninyo? Binibining Zhu, pakikalma po. Hindi naman kami may kasalanan. Si Mufan talaga ang may sala. Hindi siya normal na tao. Natalo pa niya ang pambansang kampiyon. Dapat tayong lumayo sa kanya. Kung hindi siya matalo ng mga kampyon, ipapasok ko na ang Dragons. Kaya niya bang labanan ng 100? Reyes. Yongxi, bagay ba sa akin ang mga ito? Hindi masama, magiging perpekto ito kapag isinama sa Black Stockings. Kailan ka nakabalik? Bastos, huwag kang magtitig. Ay, Alam kong nakakaganyak pero di mo kailangang magmadali na pumasok sa yakap ko. tigilan mo ang panunudyo. Napilay ang bukong-bukong ko. Mufan, anong ginagawa mo? Walang nakahawak doon sa akin dati. Tinutulungan kitang maayos para mabilis gumalik. Huwag mo akong bibitawan. Mufan, paano mo nagawang abusuhin ako ng ganito? Tignan mo, mga alien. Aray, CJ, maglakad-lakad tayo. mas mabuti na talaga. Paano mo yan nagawa? Gamot ko ang lahat mula sa cerebral palsy. Hanggang sa koma na may himalang epekto, ganoon ako. Kung wala ang aking dalugintong karayo na naiwan ko sa abroad, kaya kong buhayin ang patay. Ang galing, bilisan mo, tignan mo si Yongxi. Cerebral palsy ba, pagkahinang isip o baw? Kung hindi dahil kay Zimo, pawawalan ko ang upa mamayang gabi. Ikaw pa ang magsasabing himalang doktor ka? Ang tradisyonal na medisinang Tsino ay may obserbasyon, pakikinig, pagtatanong, at pagsuri ng pulse. Na-diagnose mo na ba ang kalagayan ni Sister Yongxi? Malamig na dugo sa bahay bata ang sanhi. Ano ang ibig sabihin niya? Kailangan bang ipaliwanag ko ng detalyado? Pananakit ng puson sa regla. Eksakto, mahigit 10 taon ng hirap si Yongxi dito. Walang gamot na nakatulong. Lubhang masakit ang dinaranas niya buwan-buwan. Tama na. Ako ang nakakaalam ng katawan ko. Kahit mga ospital walang magawa dito. Walang magagawa ang iba, pero para kay iya mo. Madali lang ito. Mufan, ano ang solusyon mo? May paraan, pero kailangan ng... Anong klaseng paraan? Kailangan ng pagdampi sa balat sa therapeutic massage. Ikaw, bastos ka. Hindi pwede yan. Gyu, kakaiba ang ugali mo ngayon, kagabi. Tigilan mo iyang kalokohan. Lasing tayong dalawa. Walang kahulugan iyon. Anyway, ang pamamaraan ng paggamot ay tulad ng nasabi ko, ikaw ang magdedesisyon. Hoy, Xiao Fan, puntahan mo ako. Zimo, May para sa'yo ako. agad-agad. Ako naman, may lakad ako mamaya. Gu, kung payag ka, simulan mo sa luya ang paliguan. Anan, para sa maligambam na paligo, para mawala ang lamig, gagawin ko ang masahe pagbalik ko. Mengyan,
Sa tingin ko hindi niya. Susubukang gumawa ng masama sa akin. Estudyante siya ng medisina eh. Dapat hindi niya iniisip ang katawan ng pasyente. Alaynan, anong ginawa mo sa kanya? Grabe naman. Hindi. Napatadya ko siya ng hindi sinasadya. Hindi naman siguro problema. CJ, kung gano'n, papayagan ko siyang subukan. Kapag hindi ito gumana, sisipain ko rin siya. Yongxi, maliligo muna kami. Momo, ano ng urgent na bagay? Lumitaw si Ashura, leader ng Blood Kill. Panginoong Ashura, 3,000 piling mandirigma mula sa Dark World ang nagtipon. Mabuti. Masyadong aktibo ang Su Corporation sa international. Hindi nasisiyahan ang mga oligarko. Lipulin sila. Naiintindihan. Panginoong Ashura, paano kung nandoon si Caesar? Sisihin natin silang lahat ng sabay-sabay. Cesar, ang iyong amo, ay wala na sa mundong ito. Saan mo nakuha ang lakas ng loob na hamunin? Nagtitipo ng puwersa si Asura at papunta na sa bansa ng Dragon. Ikaw ang target niya. Sakto ang dating, di ko na kailangan pang habulin siya. Narating na niya ang dambana ng mga Diyos. Paano ka nakangiti pa rin? Ang isang dalubhasa sa dambana, kayang siya lang mismo, ang gumiba ng isang bansang katamtaman. Kahit mga Diyos ng digmaan, di siya mapipigilan. Kahanga-hanga. Xiao Fan, wag mo siyang maliitin. Nasaan ang pakiramdam ng pagkamadali mo? Kahit gaano ka kalakas, wala ka pa sa dambana ng mga Diyos. Ako? Ang una kong pag-ibig ay ang mga magagandang babae. Ang pangalawang hilig ko, ang pumatay sa mga tinatawag na master ng dambana. Si Asura ay isa na namang talong kalaban. Tama na, panalo ka na sa debate. Nag-aalala ang tatay ko sa kaligtasan, kaya ipinadala ang mga bagay na ito. Sana di mo ito kailanganin. Singsing ng Diyos gintong karayom ng langit, selyo ng utos ng legion ng mga anghel. Yang matandang niya, nagbigay talaga ng mga kayamanang to. Ngayon mo lang naisip kung gaano ito kaseryoso. Para maghiganti sa mga magulang mo, tapusin mo ang iyong mga pagsubok at umakyat na sa dambana ng mga Diyos. Tama na. Nagkakalatag na ang tenga ko. Naku, Sige, aalis na ako. May dalawang magaganda sa bahay. Ang naghihintay sa akin. naku, Yongxi, nakalimutan nating dalhin ang damit pangpalit. Naku, nasa sobrang paglalaro tayo. Kukunin ko na lang. Teka, paano kung si Mofa biglang bumalik? Hindi naman siya agad babalik, di ba? Sige, ako na ang kukuha. Ay, Wala akong nakita. diyan ka sa loob. Manyakis. Hindi ko sinasadya yun. Sino nang akalaing ganito ka pala sa bahay? Ngayon pa ko nagpapanggap na kawawa. Kaming dalaway inosenteng dalaga. Nakalantad sa paningin, hindi pa nga kami nainis. Sige, papakitaan kita. Kalimutan na yan. Magmadali ka na't bigyan mo ko ng message. Tama. Mofan, pagbutihin mo ang resulta. Kung hindi mo mapagaling si Yongxi, papaalisin kita kay Presidents. E di umalis ka. Bakit? Gusto mo nang matanggal ako? Para abusuhin si Yongxi. Sa paggamot, di ko kaya ang istorbo. Lalo na ng kakantyaw mo. Nawawala ang konsentrasyon ko. Yongxi, babantayan ko ang pinto. Kapag may kalokohan siya, gagawin ko siyang inuko. Humiga ng nakayuko. Maganda ang asawa ko, pero mas hot si Sister Gyu. Buwisit na dragon kidneys ko. Hay, anong ginagawa mo? Nakasakay ako sa maling pirata. Nagpills pa talaga siya. Tatawagan ko ba si Mingyan? Okay na ngayon. Nakakaasar talaga ang tuyong init. Kumusta ang pakiramdam mo? Ang init ng mga kamay mo. Pumasok na ang lamig sa katawan mo. Kaya mahina ang daloy ng dugo. Ang bahaging ito ng katawan mo ay mas malamig kaysa iba. Ang sarap sa pakiramdam. Magpapadama ng init ang mga palad ko at magpapadaloy ng ki sa katawan mo. Gaganda ang daloy ng dugo at mawawala ang lamig. Ang init ang nagdudulot ng tunay na ginhawa. Ano ba ang nangyayari sa akin? Kailangan kong kumalma. Hindi na ako makapagpigil. Gyu, huwag kang magpipigil ng hininga sa paggamot. Pero kaya ko pang pilitin ng konti. Kailangan pang patibayin ng epekto. Huwag kang hihinto. Diyos ko. Na-inlove agad si Yongxi sa kanya? Hindi ko na mapipigilan pa. Umuungol na naman ang dragon kidney ko. Mofan, hayop ka. Mofan, ano ba ang ginagawa mo? Hindi mo naiintindihan. Nandito na ako. Lalabanan kita hanggang kamatayan. Anong ginagawa ninyo? Wala. Mufan. Hindi kita dinadaya. Nandito rin si Gyu. Lumabas ka. Umalis ka na dito.
Sa labas ka matulog ngayong gabi. Teka, bahay ko ito, walang awang mga babae. Kinuha pa nila ang wallet ko. Pinapatulog nila ako sa kalye. Magtitiis na lang ako ngayong gabi. Oy, pare, ano ba? Ginulat mo ko. Isang pulubi lang. Makinig kayo. Ayon sa intel, si Su Wanqing ay nasa loob. Nagbigay ng utos si Lord Lucifer. Bawal ang pumalpak. HMPH, babae lang naman, di ba? Sangkot na ang Western Dark World. Paano tayo mabibigo? Kumilos na. Ang Western Dark World, nakikialam din si Asura. Bitag to, umatras. Sinabi ko bang pwede kayong umalis? Lumabas ka na. Ligtas na. Hindi ko inakala, mga baliw ang mga mamamatay tao. Buti na lang tinawagan mo ako. Mahal, may gustong pumatay sa'yo. Hindi ako nagsisinungaling. Sino ang kinainisan mo? Lumabas ka muna sandali. Magkakagulo na ito. Sige, mag-ingat ka. Hoy, tama na ang pagpapanggap. Gagawin ko na talaga. Tigil mo yung drama mo, pare. Pasensya na. Tunay ka pala. Hinding lalapit. Paalisin mo na kami. Akala mo ba sala mo ito? Papasok labas ka lang. Magsalita ka. Sinong nag-utos? Anong gusto mo? Dahil ayaw niyong magsalita. Oras niyo nang mamatay. Huwag mong sabihin. Akala mo tanga ako. Subukan mong barilin. Handa ka nang magsalita. Sino ang nasa likod nito? Patayin mo na lang ako ngayon din. Tingnan natin kung ilang paa at kamay mo ang maiiwan. Sige. Si Panginoong Lucifer ang nagdala sa amin dito. Lucifer. Ah, ikaw pala. Kilala mo si Panginoong Lucifer? Huwag mong sabihing dating miyembro ka ng daigdig ng kadiliman. Awa. Ipagkaloob mo ang buhay ko. Sabihin mo kay Lucifer, kapag tumungtong siya sa bansang dragon, wawasakin ko ang kanyang mga fallen celestial. Kahit matalo mo kami, hindi ka magwawagi. Laban kay Panginoong Lucifer. Ang mga fallen celestial ay walang katapusang mga elite na tagapagbantay. Tingnan mo ito. Ito kaya ay ang singsing ng Godslayer. Ah, ikaw pala si Panginoong Caesar. Nararapat kaming mamatay sa paghamak na ito. Hindi namin alam na nandito si Caesar ang dakila. Tandaan mo ang sinabi ko. Ngayon, umalis na kayo. Opo, alis. Gumulong kayo sa direksyong ito. Sige. Teka, sandali lang. Nasaan na yung dalawang mamamatay tao? Umalis na. Eh bakit nandito ka pa? Su Wanqing, sagipin kita ngayon lang. Huwag mong subukang hilahi. Okay lang. CJ. Tara na ngayon din. Sa part na lang ako matutulog. Ikaw na sa kwarto. Sobra na si Chen Ming yan. Hindi lang pintuan ang sinara, pati bintana. Dito ka na sa kwarto ko. Seryoso. Anong iniisip mo? Sa sahig ka matutulog. Sigurado ka, na ginaw. Hindi naman. Ah, Inaasahan ba niyang sa kama ko? Ayon ang sakit mo kasi sa pagsasalita. Wala kang alam sa sitwasyon. Naku, Mofan, ikaw ba ang gumawa ng lahat ng ito? Eh di, hindi naman masama ang tumira sa akin, di ba? Hindi ko inakala na may ganyan kang talento. hindi masama. Hindi mo na kailangang pumasok ngayon. Maging personal chef mo na lang ako. Sahod mo pa rin yan. Sige na, mahal. Ayusin mo ang facts mo. Ako ang may-ari ng bahay dito. Ikaw ay isang tenant lang. Takas lang ako sa pressure ng pagpapakasal, kaya lumipat ako. Hindi ko inakalang ikaw ang mapapangasawa ko. Sampung talaga ng tadhana sa akin. Tanggapin mo na lang. Imposible. Ang lalaking para kay Su Wanqing, dapat ay tunay na lalaki. Dapat mas malakas siya kaysa sa akin. Malakas para maprotektahan ako. Pagdating naman sa'yo, naging maayos ka naman itong huli. Malayo sa standards ko. Ang arte mo masyado. President Su, kung ayaw mo kay Mofan, ako na ang bahala sa kanya ngayong araw. Yang anong ibig mong sabihin? Kailangan ko pa ng karagdagang session sa therapy. Mofan, tara na sa taas. Hindi pwede. Akin si Mofan ngayong araw. Diyos ko, magkasama sila sa kwarto kagabi. Ano talaga ang nangyari? President Su, hindi mo ba kinaayawan si Mofan?
Si, ang ibig kong sabihin, may mga gawain si Mofan sa labas. Gawin mo ang gusto mo ngayong gabi. Gamitin mo siya kung kailan mo gusto. Hindi ako bagay na pwedeng paglaruan. Bakit ako dapat paglaruan mo? Mofan, nangako ka sa tatay ko. Naiingatan mo ako palagi. Pagkatapos ng pangyayari kahapon, kailangan kitang nakatoka sa opisina. Hindi, dapat siyang manatili sa akin ngayon. Hindi. Dapat siyang sumama sa akin sa opisina. Dapat siyang manatili sa akin. Hindi. Mengyan. Mengyan, sabihin mo kung kanino siya dapat sumama. Eksakto. Mengyan, isipin mo, ang sapatos at damit mo ay hinira mo lang sa akin. Mengyan. Galing sa akin ang sweldo mo. Pwede bang sabihin ang opinyon ko? Hindi. Sa palagay ko. Sa araw kasama si Wanki, sa gabi kay Yongxi. Yan ang tama. Sino ako? Nasaan ako? Anong ginagawa ko? Hoy, Mofan, bakit nandito ka? Dapat nasa security ka? Ang boring sa security department. Puro bastos na lalaki. Kailangan ko ng tulong mo. Sa ano? Nakalimutan mo ba, kahapon, responsibilidad mo? Impossible. Ikaw na si President Su at hindi ko matanggap ito. Puro trabaho lang ang relasyon ko sa kanila. Saka, ikaw ang unang lumapit sa akin. Dapat ikaw ang managot. Nakatayo lang ako kahapon, nang bigla kang lumapit sa akin. Anong solusyon mo? Paano mo ito ayusin? Dapat sinapak kita kahapon. Wala na bang trabaho? Walang naka-duty, pero pinoproblema niyo si Mengyan. President Su, hindi po, kami ay. Inaayos namin ang mga problema sa pondo. Anong mga problema ang nakita nyo? Delikado ang utang na hindi nababayaran. Kung magpapatuloy ito, magkakaroon ng krisis. Tama ka. Paano mo ito nalaman? Nakasulat sa report. Si Tiger ng Menglonggang, may 300 milyon na utang sa atin. Dahil ang galing mo, singilin mo ang utang o hindi tayo ikakasad. Mahal, ito ay sobrang unfair naman nang aabuso ka lang. Hindi ito pag-uusap kung hindi mo kaya ng simpleng trabaho. Paano ko pagkakatiwalaan na ipagtatanggol mo ako? Baliktad na sikolohiya, ano? Yan ang aking talagang kahinaan. Akin na ang trabahong ito. Mabuti. 7 araw ang ibibigay ko. Kapag nabigo ka, lumayas ka sa villa. Huwag ng 7 araw, 7 oras. Ang kailangan ko lang. Hoy, ano ba yung Dragon Gang na yan? Nasa peligro ka ngayon, huwag mo silang babastusin. Itinatag ng matandang Bloodhand. Pinakamalakas sa Jinche. Ang utang na ito, 2 taon na naming hinahabol. Akala mo madali akang bihagi. Isang hamak na Dragon Gang, kayang-kaya ko yan. Tigil ang kayabangan. Si Ina Sui, nagpapalamig lang ng ulo. Hindi ka naman niya papayagang maningil. Kakausapin ko siya mamaya, kakalimutan na natin ito. Hoy, saan ka pupunta? Mamimigay ng singil. Yang tangang yan. Kapag inasar niya, patay na siya. Nabalita ang nagpadala si Su Wanqing para singilin ka. May chismis na nanliligaw ka sa kanya. Ano, pinadala kanyang magmakaawa. Ang mga plano kong pagbabayad ay hindi pa kialam mo, bata. Hindi, Ang ibig kong sabihin, nais kong turuan mo, mga kolektor ng utang ng Huanyu Group. Ako si Joe. Ay gaganapin kang marangal. Hahaha, kasundo. Sige, babalik ka na sa iyong trabaho. Anong ginagawa mo rito? Akala ko may gagawin kang kalokohan. Sino kayo? Taga Huanyu Group kami, tungkol sa overdue na bayad. Kailangan naming kausapin si Hugh. Pagkolekta ng utang, humingi ng pera sa Menglonggang sa Jinchong. Nababaliw ka ba? Umalis kayo. Kita mo. Hindi ito gagana. Bakit hindi mo subukan? CJ, Nandito pa? Gusto nyo mamatay? nakita mo, ganito ang tamang pagkolekta ng utang. Ligtas na tayo. Takbo. Paglabas ni Hugh tapos Teka, wala pa tayong pera. Sawa ka na sa buhay. Hoy, bata, pinapasok mo ang bahay namin at sinaktan ang tauhan ko? Gustong-gusto mo bang mamatay? Hoy pair. Pareho tayong nagmula sa iisang lugar, iisang ilog, iisang bangka. Kahit sa ang grupo ka pagaling, pero pag ginulo mo ang teritoryo, dapat kang maging taong kilala na may pangalan. Security ng Huanyu Group, ako si Mofan. Hoy, walang hiyang bata, nangloloko ka ba sa akin? Hugh, talagang tagahuan niyo kami. Narito kami para pag-usapan ang inyong mga overdue na bayarin. Hindi ako nagbabayad ng utang. Tapos, tawagin ang mga tropa, kunin niyo ang lalaki. Pati ang babae. Mofan, anong gagawin natin ngayon? Hindi sila kusang magbabayad. Saang bato ka ba nakatira? Pera pa rin ang iniisip. Bata, sa susunod mong pagpapakatao, dilatan mo ang mga mata mo. Ito ba yung mga nanggugulo? Ayos na ninyo to. Ngayon din. Bata. Gusto mong mabuhay? Ha, bibigyan kita ng pagkakataon.
Ilagay mo itong pakete sa alak. Painumin mo ang babae mo, saka ka pwede umalis. Pababayaan lang natin siya? Ano? Ho, masyado kang mabait. Hindi ba natin siya aaksyonan? Yeah, ano pang hinihintay mo? Mofan, Aba. Sino ngayon ang matapang? Sarili mong babae ang papainumin? Si Ho ang kapatid ng boss ng Dragon Gang. Akala mo susuway siya? Imposible. Talagang swerte sa babae yan. Pagkatapos ni Ho, pwede ba akong sumunod? Tama, gawin mo, painumin mo siya, at mabubuhay ka. Hahaha, ang alak na ito ay para sa'yo. Bibigyan kita ng pagkakataon. Inumin mo. Baka payagan kitang gumapang papalayo kung magmamakaawa kang maayos. Anong lakas ng loob mo? Wala kang respeto kay Ho? Gusto mong mamatay? Sino nagsabing pwede kang magsalita? Makinig ka, bata. Huling pagkakataon mong ayusin ito. Painumin mo siya ng alak na ito, o kung hindi, kahit malakas ka pa, isang lalaki lang kayang talunin 20. Akala mo ba, kaya mong labanan ang 20 lalaki sa labas? Ang astig, ang mga balasik na dragon. Ito lang ba ang kaya mo? Tao ka pa, kaya o hindi na? Mukhang mapipilitan ka. Uminom ng alak ngayon. Kasama ako ng mga balasik na dragon. Hawak mo ako, hamon mo na ang buong grupo, ang buong kumpanya nyo, magbabayad para dito. Teka. Ang kahina-hinalang grupo nyo, hamak na mababasakit. Ang lumaban sa mga balasik na dragon. Isisumpa ko, ang huling gagong kumontra, nakabaon na sa lupa, matayog na damo sa puntod niya. Mofan, tumatawag na. Siya ng mga saklolo. Tumatawag siya ng tulong. Hayaan mo siyang subukan. Hindi nakuha ang pera natin. Kunin natin sa boss niya. Hoy, Per, bigyan mo ako ng 10 araw pa. Makakapagbayad ako ng 5 milyon. Sigurado yan. Xiao Ho. Anong nangyari? Boss, makinig ka. Binubugbog ako sa Dragon's Den Club. Ayos yan ha. Sa mahabang panahon, walang nangahas manapak ng miyembro ng Dragon Pro. Papaluhurin ko sila hanggang dumating ako. O lipulin ko ang pamilya nila. Umalis kayo. Sabi ng boss ko, lumuhod kayo at maghintay. Huwag nyo na subukang tumakas. Kung hindi, papatayin ko pamilya nyo. Si Peng Jinlong. Kilala mo siya. Naku, wala na tayo. Malaking problema to. Ang boss niya, si Peng Jinlong ng Dragon. Kahit si Iri, so ayaw makipag-away dyan. Huminahon ka, naniniwala ako na makakausap natin yan. Kung hindi, ako ang magtuturo ng tamang asal sa kanya. Nandito na si boss, patay kayo. Darating na ang mga tao ko anumang oras. Si Xiao Ho. Sino ang gumugulo sa aking teritoryo? Siya, itong batang to, pumunta siya rito para maningil ng buwis. At sinaktan pa ang mga tauhan namin. Lele, siya, lele. Ay, Menglong, hindi naman ganoon ang nangyari. Narito lang kami para singilin ang natitira. Ang kaibigan ko ay kumilos lang dahil si Hu ang nagsimula. Tama na, wala akong pakialam kung sino ang tama. Dito, ako ang nagsasabing mali ka, kaya mali ka. Dahil nagkamali ka. Dapat kang magbayad, isang braso bawat isa. Kaya siya ang amo, laging may otoridad sa pagdedesisyon. Si Peng Jinlong, ha? 2 minuto kang mag-isip sa sitwasyon, sabihin mo sa kanya na mag-sorry at bayaran ako. Humiling ka ng tawad. Magmano ka at humingi ng paumanhin. Dapat marinig ang pagmamano mo sa 3 palapat. Mingyan, ano sa tingin mo? Pakiusap, nagmamakaawa. Tigilan mo na ang pagsasalita. Hoy bata. Huwag mo akong lokohin. Walang mangyayari dyan. Sa Jin Chong, walang may lakas. Manakat kay Pang Jinlong ng ganito. 1 minuto na lang. Tawagan mo agad ang numerong ito. To, wag kang magpaloko sa siraulong to. Gusto kong malaman niya kung bakit siya mamamatay. Eksakto. Hello. Si Yudi ito. Boss, ayos ka lang ba? Ito yo, pribadong numero ni Lady Yudi ito. Si Lady Yudi, pinakamagaling na magnanakaw sa Bloodkill. Paano? Paano ito nangyari? Pong Jinlong. Paano mo nakuha ang pribadong numero ko?
Binigay ito sa akin ng isang binata. Ah, siya pala. Yang walang puso na yan. Mukhang nakatawag ka sa kanya. Excuse me. Close ka ba kay Lady Yudi? Hindi naman, sabi ko na isang walang kwentang tulad niya. Paano niya makikilala si Lady Yudi kahit ang mga matatanda? Hindi aabot sa kanyang antas. Hindi talaga kami close. Ilang beses lang. Maaaring malaman ang pangalan mo? Di ba nasabi ko na kanina? Ako si Mufan. Isang gwardiya. Ang Huanyu Group ay nasa ilalim ng proteksyon ko. Naiintindihan? Oo. Nagkamali ako ng salita. Nabigo akong disiplinahin ang mga tauhan ko. Nagkamali kami sa inyo. Maasahan ninyo. Ipagwawasto ko ito. Gwardiya lang siya. Hoy, Halika rito. boss, kahabagan. Kahabagan. Magmano ka. Mas magmano ka pa. Awa po, boss. Magmano. Mofan, hindi ba masyadong malupit? Magmano. Mula nang ikaw ang naging target niya, nakatakda na ang kapalaran niya. Minsan ang astig mo talaga. Hindi na ako ulit, master mo. Tama na, nandito ako para maningil. 300 milyong yuan. May utang ang Dragon Gang sa grupo Huanyu na 300 milyon. Oras na para magbayad. Babayaran namin. Babayaran. San sinukling piso ay ibabalik. May iba pa po bang utos? Umalis kayo. Salamat, Master Mo. Tumayo kayo. Kuhanin ng pera para kay Master Mo. Sige, agad-agad. Boss. Mrs. Sabi mo mahal mo ako. Bakit parang misis ang tawag mo sa akin? Mga lalaki talaga mapagkunwari. Kung tatawagin mo pa ako ng bastos, pupugutan kita ng dila. Hindi naman ako bastos. Opisyal nang kinilala ni Tatay Su. Ang relasyon natin. Tunay akong nobyo mo. Mofan, di ko inakalang maghuhumbol ka para sumambong sa tatay ko nang di mo kaya ayusin ang problema. Ano ba ang problema mo? Nabawi ko lang ang 300 milyon sa Samahang Dragon. Tama na, kung talagang nakuha mo ang pera, bakit kailangan pang humingi ng tulong para baguhin ko ang desisyon ko? Huwag mong isipin na ang ganda mo ay lisensya para maging makasarili. Dapat mo munang tingnan ang tseke. Hindi na kailangan, pinagalitan na ako ni tatay, at pinag-utos naman libre sa'yo bilang paghingi ng tawad, sakay ka na. Hindi, ako si Mofan. Ayaw ko sa awang imbitahan. Pupunta ka kahit ayaw mo, sakay ka. Kung di mo ako pinagkakatiwalaan, ano pang silbi ng pagpunta? Saka, may plano akong mananghalian kay Minya. Huwag naman, Mofan. Dapat kang kumain kasama si Tis. Kung may hindi pagkakaunawaan, kayo dapat ang mag-ayos. Di sama na tayong tatlo. Bibigyan kita ng huling pagkakataon, may hangganan ng pasensya ko. Para pa akong mag-aksaya ng oras sa'yo. Mingyan, anong gusto mong ipaghapunan? Hala, kalamidad ito. Galit na si Amos. At isa pa, sinong nagsabing tawagin mo akong bebe? Pinapainis ko lang siya. Kanino ba siya nakakunot? Mofan, pahinga naman. Bakit ako idinadamay sa away nyo? Pagpasok natin sa opisina sa susunod na tatanggalin na ako ni Amos. Hindi ba kayo dapat magka-best friend? Ayaw niyang ginagalaw ang kanyang gamit. Lalo na ang mang-agaw ng lalaki niya. Katawa-tawa, tinitignan ba niya akong lalaki? Kung ayaw niya sakin, mutual ang feeling. Nagtatampo lang si Amos. Kung talagang ayaw niya sa'yo, di sana siya nagpakita. Kayong mga babae. Napakakomplikado. Tigil na natin to. Sige na, lilibre kita sa masarap. Mofan, mali ang pinuntahan natin. Michelin 7-star restaurant ito, para lang sa 3 conglomerate ng Gold City at 5 pangunahing organisasyon. Hindi tayo pagsisilbihan dito. Huwag kang mag-alala, ang aking mahal ay mayroong kumpletong katangian. Pagkatapos ng hapunan, magmayabang ka kay Pangulong Su. Painditin mo siya. Binatali, tingnan mo. Hindi ba yan si Chen Meng yan? Ay, Chen Meng yan. Kakatapos lang ng internship. Kaya mo bang bayaran ang mamahaling lugar na ito? Sino to? Bakit parang multo ang tono mo? Multo mula sa impyerno. Si Layang Mier yan. Ang lalaki ay si Liu Zikai. Mga kaklase noon sa kolehiyo, hindi kami nagkakasundo. Layuan na lang natin sila. Huminahon ka, Chen Meng yan. Dati tayong magkaklase. Birthday ko ngayon. Ako ang nag-reserve. Sasama ka bang kumain? Magpapapansin ka, sino ka ba para mangasar? Gaano katap ang humamon kay Binataliw? Sino tong palaboy? Taga-silbi ni Chen? Tingnan mo yang damit mo. Nakakaawa. Mas mahal pa ang sintas ko kaysa sa suot mo. Liu Zikai. Tama na, hapunan lang naman. Sige, mananatili ako. Ikaw namang talunan. Sumasabit kay Minya. HM. Manghihingi ka na naman, pagsisisihan mo to. Sobrang saya ko. Salamat sa pagpunta sa birthday party ko. Ngayong araw, Kent inumin nyo ng libre. Sagot ko lahat. Papakilala ko. Ito si... Ay, balik tayo. Ni Chen Meng yan.
Teka, mali. Palasa. Ipilit niyang sumama. Anong magagawa ko? Sana okay lang. HMM. Liu Zikai, tama na ang pang-aapi. Siya si Mufan, hindi siya pala... Young Master Liu, hindi ito maganda. Bihira kaming magkita-kita. Bakit mo isinasama ang pulubing ito? Nakakahiya. Tama siya, Young Master Leo. Hindi ka na, katulad ng dati. Alam mo pala. Anong nangyayari, Young Master? Bakit sekreto ang magandang balita? Walang espesyal. Nakipagkontrata lang sa Shadow Bane. Nakilala ang kanilang pinuno. Sabi may pambihirang potensyal ako. Gustong maging huling estudyante niya. Kaya, ang Bloodshed, ang pinakamakapangyarihang, ilalim na organisasyon sa mundo. Walang katumbas na kapangyarihan, kumokontrol sa pandaigdigang, pagtitipon, at sektor ng enerhiya. Alam mo, kung hindi lang sa tinatawag na, madilim na emperador. Sakop na nila ang lahat. Makakamit na sana nila ang mundo. Binata Liu, hindi ka mapipigilan sa lungsod ng ginto. Hahaha. Nako, hindi naman gaanong malaki. Sa lungsod, Jing. Pag may manggulo sa'yo, banggitin mo lang ako. Ligtas ka na. Deal. Binabati kita, Binata Liu. Nako ikaw. Ang pogi mo, Master Liu, kailan mo ako dadalhin? Makilala ang matatanda ng Bloodshed. Walang problema. Dadalhin kita sa lalong madaling panahon. Yee, sinasamba na ngayon ng Bloodshed. Mga talunan lang sila. Pag nagkayamot ako, pupuksain ko silang lahat. Manghamon ka sa Bloodshed, kay Master Liu. Patay ka. Walang takot ang bagong silang. Ang tanggang to hindi alam kung ano ang Bloodshed. Ngunit nangangahas magsalita. Hoy ikaw, gusto mong mamatay? Mangmang ka sa pangalan ng Bloodshed. Mga ordinaryong tao, wag niyo kong buluhin. HMP, ganyan ang tamang asta. Mag-sorry ka sa akin ngayon. Di pa ko tapos magsalita. Ang ibig kong sabihin, bilang Dark Sovereign na sinasabi mo, kahit na pinuputol ko ang ulo ni Bloodlord Asura at gawing panlabasa, di siya magreklamo. Ha. Narinig nyo yun? Sira ulo talaga to. Ha. Hoy Totoy, galing ka ba sa mental? Tawagan ko na ba? Psychiatrist mo. Tama na yan. Huwag nyo nang pansinin tong pulubi. Balik tayo sa usapan. Hindi ba tayo dito para kumain? Kulang ang pagkain dito. Waiter! Ang menu! Kain ng kain. Multo ka bang gutom na isinilang? Hoy, di ba ito, unang Mike Halen 7-star na restoran mo? Makinig ka, magpasalamat ka sa pagkakataon na to. Kung di ka kasama ngayon, di mo mabibili, kahit isang mani, naiintindihan mo? Sinong nagsabing di ko tumabili? Waiter, dalhin nyo lahat ng ulam sa menu. Kailangan natin ang pinakamahusay na sangka. Kumuha ng mga pinakamagaling na chef. Walang limitasyon sa budget. Serious ho ba kayo, sir? Walang duda. Singsing ng emperador. Paano niya nakuha to? Baka kakilala ni Caesar to. Dapat magpa-impress ako. Sige po, sandali lang. Chen Meng yan. Anong klaseng tao sila? Ipabalik mo siya sa asilo. Tigilan mo kakakahiya. Walang hiyang gago ka. Inaabuso kabaitan ko. Mag-order ka ng mamahali. Kuripot naman. Mufan, ano to? Ang appetizer dito 1,000 pataas. Sa totoo lang, may nagsabing di ko kaya magbayad. Bigyan mo ko ng 10 order. Waiter, yung usual order ko, supreme set. At tandaan mo order ng gago na to. Siya magbabayad ng kinain niya. Yung Master Leo, patawad po. Ang supreme set niyong minimum, na standard lang ng restaurant, order nitong Ginoo, mas mataas sa quantity at kalidad kesa sa inyo. Ano ba pinagsasabi mo? Sa madaling salita, kung gusto nyong magiwalay, lumipat kayo sa karatig na silid. Ano ang sinabi mo? Sa totoo lang, ang mga pagkain ninyo ay hindi karapat-dapat sa kanyang hapag. Ipinagmamalaki mo bang mas mababa ako sa isang tao na marunong umorder? Gusto ko ang katulad niya. Eksaktong inuubos niya. Hindi, babayaran ko ng 10 beses. Ihain niyo ang pinakamahusay. Nauunawaan ko. HM. Hoy, Tutoy, ang mga magarbong order ko ay walang kabuluhan. Kaya mo ba talaga to? Ito pa lang ang simula na balitaan kong dito. May pambihirang mautay ng Han. Tikman natin. PFFT. Alam mo pala ang motay nila? Huwag mong ikumpara ito sa karaniwang $1,000 na alak. Ito'y mula sa mga subasta ng mga eksklusibong tindahan. Ang hari ng mautay. Mga bote lang yan ng aking mga tirang alak. Lumalabas lang yan pagkatapos ko. Kahambugan na walang patu. Sino ka ba talaga? Sige. Kung gusto mong magpakalunod, hindi kita pipigilan. 1 bote bawat isa. Sali ka? Masyado kang maliit mag-isip dahil sa dami ng bisita dito. Dapat siguro kumuha tayo ng kahon. TSK. Ha. Tanggang tao ka. Hindi ito beer ang binibili natin. Kahit meron sila, kaya mo ba? Chen Meng yan, ang. Kayabang mo, ikaw naman ang magbabayad. Mofan, mas mabuti pa na. Sarhan mo, ang bibig, hindi pa luto ang pagkain. Sabihin natin sa waiter, na kanselahin ang order. Hindi worth it. Bakit lalaktawan ng handaan? Matagal ko nang gustong makainom ng mautay. Waiter, 1 buong kahon, huwag mo siyang pakinggan. Tingnan natin kung hanggang kailan mo to matatagalan. Pagdating ng bill, huwag kang luhod para makiusap. Mofan. Hinay-hinay lang, Mingyan. Ipapakita ko sa'yo kung ano ang kaya ko ngayong gabi. Makikita mo. Ang isang baliw na tao naman yan. Tutoy, magpanggap ka man. Pero makinig ka.
hindi nabibili ang Han Dynasty Motay. Sa auction lang ito makukuha. Pwedeng magbid ang lahat dito. Kung matapang ka talaga, manalo ka ng kahon sa auction. Tatawagin kitang daddy pagkatapos. Hoy, anak, ngayong gabi, bibigyan kita ng leksyon. Hindi ka karapat-dapat. Waiter, magkano basehan para sa Hanji Motay? 10 milyon yuan. Tigi 1 milyon ang dagdag. 10 milyon ang base ang presyo. 10 milyon yuan. Nababaliw ka ba? Mufan, huwag kang magpasikat. Nasa akin ang 100,000. Mag-sorry na lang tayo, kay Binatang Liu. Umalis na tayo. Ano? Hindi ka makakapalag. Ikaw ang Hindi ako takot. Di ako atras. Ako ang tataas. Sige, kayo po. tataasan ko ng 100 milyon. Ha ha ha. 100 milyon, ginugulo niya tayo. Loko ba siya? 100 milyon? Katarantaduhan, ni piso wala siguro yan. Yan ang tanong. Nagtataka lang ako, bakit nyo akalain, di ko kaya? Hindi halata, tignan mo damit mo. Walang-wala ka. Nabuang ka na yata. Nagpapasikat sa aming mayayaman para maging importante. Tama, itong palaboy na. Magpo-post ng litrato sa auction para magyabang sa trabaho. Mga taong tulad niya ay dumi ng lipunan at dapat ang alisin. Tama ba ako? Anong nagawa naming manggagawa sa'yo? Ha, mga batang mayamang palamunin lang. TFA, mayabang pa rin kahit wala namang pera. Anong trabaho mo? Sabihin mo ng malakas para marinig ng lahat. Makinig kayo. Kagawaran ng seguridad ng Huanyu Group, Guardia. Akala ko may kaya ka. Guardia lang pala? Ha, kawawa. Shen Meng yan, dinala mo pa siya sa reunion, nakakahiya. Tama na ang pakikasama sa loser. Waiter, invalid ang 100 milyon niyang bid. Bid ko 20 milyon. Binatang Ginoong Leo, may VIP na dumating sa tindahan. Inaangkin niya, lahat ng Handy Motay. Na-stock natin. Bawiin mo na yung bid mo. Sino itong mayabang? Oh, takot na. Waiter, sabihin mo sa Yina, hindi ako atras. Bid ko 200 milyon. Akin ang mga alak na ito. Mufan, tigil na ang kalokohan. Kapag nagsimula ang bid, hindi na pwedeng bawiin. Kapag di ka nagbayad, malaking multa ang babayaran mo. Malulugi ka. Okay lang, wala kang pakialam. Isang tanong lang. Liu, natatakot ka na? Nakakatawa ka. Parang matatalo ako sa'yo. Liu, huwag kang magpaloko sa pulubing ito. Wala siyang mawawala, walang saysay na buhay. Kapag tayo nakaaway ng makapangyarihan, wala tayong patutunguhan. Kaya pala umaatras ka. Liu, ang tatay mong Deputy Minister ng Celestial Engineering Bureau. Sino namang hahawak sa'yo? May tatay akong sumasalo sa akin at ang bloodshed na sumusuporta. Walang kumakalas sa Gold City. Mahina ka, pati ang makapangyarihan mo. Mga Ginoo, 220 milyon ang taya ng VIP. 250 milyon. Alak lang yan. Dalhin nyo. 300 milyon ang alok ng VIP. 310 milyon. Ako ang tunay na VIP dito. 320 milyon. Leo, tumigil ka sa pagtaya. Pagkakamali yang. Paglaban sa VIP na yan. Gago ka. Nasaan ang tapang mo ngayon? Di man ako kapantay nila. Mas nakakalamang ako sa'yo. 500 milyon. Tingnan natin kung sinong may lakas. Manghamon sa bloodshed. Elder. Panginoong Caesar, ang tagal mong nawala. Yuday, ang lakas ng loob mo, isang beses kitang pinalampas. Makikipag-unahan ka pa sa akin. Parang pamilya na tayo. Ako na ang magbabayad. Tara, mag-inuman tayo. Marami na akong narinig sa'yo. Ipapakiusap ko na lang na bayaran mo ang 500 milyon. Dalhin ang alak. Teka. Sa palagay ko, ang bayaring ito ay dapat pagbayarin si Young Master Liu. Siya ang EA ng Gold Crest. Leo G. Kai, bingi ka ba? Hinihingi ni Lord Caesar ang bayad mo. Ito ang pinakamalaking karangalan mo, Elder. Maling tao ang pinarurusahan mo. Yung lalaki, Mufan, ay isang tamad lang. Bakit ako magbabayad? Isang salitang labag sa utos, mamamatay ang angka ng Leo ngayong gabi. Elder. Wala akong 500 milyon. Aminin ko na, bangkarote na ang pamilya ko. Ang kinain natin ay credit card ko ang ginamit, Elder. Liu, babalik ko sa'yo ang sarili mong mga salita. Tigilan ang pagpapanggap kung wala kang pera. Walang pera, patakaran ng dugong panata, utang ay binabayaran ng buhay. Hindi. Teka muna, ang tatay ko. May minahan ng ginto pa ang tatay ko. Ipapasa ko lahat, sige na. HMM. Katahimikan, nagsasalita si Panginoong Caesar. Lumuhad habang nakikinig. Binibining Yudi, si Leo G. Kai dito. Taunang nagbabayad lamang sa dugong panata, hindi man lang kasapi sa labas. Ngunit ginagamit niya ang pangalan namin para mandaya ng mga tao. Pawawalan ko siya ngayon din. Biyahe, matanda, hindi niyo ako pwedeng tratuhin ng ganito. Tinawag niyo akong inampon na anak, tumahimik ka. Wala kang karapatang magsalita dito. Bakit nandito ka pa?
Nako, naging tanga ako. Aalis na ako ngayon. Magsaya ka, Panginoong Caesar. Nananaginip ba? Ako. Siya, ba talaga si Panginoong Caesar? Pati si matandang Shasha ay, nagpapatira pa sa kanya? Mofan, bigyan mo pa ako ng pagkakataon. Pwede kitang samahan ngayong gabi. Puro silikon ang katawan niya, nakakadiri. Magbabayad kaya sila ng bill? Ikaw na lang ang natitirang lalaki. Anong problema? Ikaw ba? Ikaw ba talaga? Ang kaesar na sinasabi nila? Ay yung Kesar na yon, gawa-gawa lang nila yon. Hindi mo ako maluloko. Kahit si matandang Shasha ay lubos kang iginagalang. Malaki ang impluensya mo. Bakit mo ako iniiwasan? Ako. Natatakot ako. Balita ko ang angka ng Shasha ay mga mababangis na mamamatay tao. Bakit ka lumalapit sa amin? Ano ba ang tunay mong pakay? Diyos ko, tinitiyak ko, ang tanging gusto ko ay ligawan kayong dalawa. Gusto mo talaga kaming manligaw? Hayop ka. Sa totoo lang, hindi lang kayong dalawa, cute rin si Guyongse. Baboy ka. Sawang-sawa na ako sa'yo. Panginoong Caesar, pwede ba tayong mag-usap ng pribado? Hintay ka dito, babalik agad ako. Panginoong Caesar, nabigo si Lady Judy sa misyon. Batay sa tuntunin ng Blood Oath, kailangan siyang puksain. Ganoon ba? Pero hindi niya to nabanggit. Ang punong himpilan ng Blood Oath ay naglabas ng bagong utos ng pagpat kayong dalawa ni Lady Judy, nasa tuktok ng listahan. Klase-klase talaga ang Ashura Corps. Kikilos ka na ba ngayon? Panginoong Caesar, nanunumpa ako ng katapatan kay Lady Judy, at sa inyo, lahat ng sangay ng Blood Oath sa Dragonland ay sa inyo na. Magandang desisyon. Pero ito ang deal. Sa publiko, pwede ba tayong magpanggap? Sa ating munting drama, sa ganitong paraan, makakapaglabas tayo ng opisyal na pahayag. Isinagawa namin ang utos ng punong himpilan. Kahit na hindi ako against, sa direktang pakikidigma, epektibo rin ang estratehiya mo, hayaan nating matikman ni Asura. Ang pait ng pagkakanulo. Subalit, Panginoong Caesar, hindi na tayo pwedeng magpatali pal iba. Abroad naghahanap si Azura ng banal na sandata. Nagbabalak siyang pagtaksilan ka. Kahit magdala pa siya ng nuklear na bomba, hindi ako masasaktan. Na pala, nasaan si Ginang Yudi? Bakit hindi siya nag-report? Si Ginang Judy. Medyo nagseselos po siya. Kailangan kong pag-igihin mamayang gabi. Panginoong Caesar, kung wala na pong ibang utos, aalis na po ako. Isa pa, huwag ninyong ilalabas ang tunay kong pagkatao. Ayaw ng kasama ko. Naiintindihan po. Mofan, lahat ay pagkakamali lamang. Ako at si Ginang Judy ay nagkamali sa pagkakakilala sa inyo. Gayunpaman, huwag gamitin ang pangalan ng Bloodkill sa inyong mga gawain. CJ, matalino ang payo ng nakatatanda. Tapusin na natin dito. Naku naman, ano na naman po, mahal na hari? Ano ng problema mo? Ha? Ano ba ng issue mo? Ikaw na petite. Hindi ka nagpapakatotoo. Maging identidad mo ay peke. Pero si Yudi ay talagang kakaiba. Nahalata ba ang crush? Kakaiba. Yeah, siguro siya eh. Maraming lalaking nanliligaw, naiintindihan ang kalituhan. Basta hindi ka si Kaiser o miyembro ng Suesya. Okay tayo. Bakit hindi? Akala mo, si Kaiser na Dark Lord, mamamatay ang mga babae para sa kanya. Pero ikaw parang nandidiri. Hindi nandidiri. Parang, pakiramdam ko, hindi ko siya kayang abuti. Walang koneksyon. Mas okay na katulad, maldita ka nga, at malandi. Pero maaasahan din. Magaling mang-uto, ha? Kung si Suman lang, ay ganito ka considerate. One King. Maingay pero hindi nangangagat. Pakita mo ang ebidensya. Magpaliwanag ng maayos. Tatanggapin ka niya. CJ, umuwi muna tayo sa opisina. Ipaalam natin sa kanya ang magandang balita. Aalis na ako ngayon. Ang tarantadong iyon. Naghabol na naman siguro sa babae. Hindi ko siya papansinin ng isang... Kailangan ba laging pabida ang dating mo? Nasa top si Lord Caesar sa Bloodbath Bound. Ang ulo mo ay may halagang 10 bilyon. 10 bilyon. Hinamak mo pa ako. May bagong mga syota na naman si Lord Caesar. Tanong kung matalas pa siya. Ang kalibugan nagpapabawas sa galing ng mandirigma. Lord Caesar, lumabo na ang galing mo. Nahuhuli na ba ako? Malalaman natin kaagad. May tuluyan ka ba sa Jincheng? Bakit hindi ka sumama sa akin?
Nababaliw ka ba? 3 gandang babae na ang nasa bahay mo. Ngayon ako naman ang target. Magaling lang ako sa pamamahala ng tahanan. Hindi naman sila tagapag-alaga ng bahay. Tigilan mo ang kayabangan. Tama na, bumalik ka sa una mong asawa. May mga dapat akong gawin. Anong mga gagawin? Malapit nang dumating si Azura sa Dragon Nation. Hindi pa niya alam. Ang sangay ng Bloodkill dito ay nagtaksil sa kanya. Sasalakayin natin ang kanyang welcome party. Nakahanda na ang plano ng pagpatay. Huwag mong gulo ito. Baka ako na naman ang mag-ayos ng kalat mo. HMPH. Pag nagtagumpay ako, ipapahayag ko sa buong mundo. Ako ang asawa ni Caesar. Bahala ka, CJ, Inres Kesar. Binatang Joe, ang 300 milyong utang. Nakuha mo talaga. Wanqing, dapat alam mo. Sa Jinchong. Ang pamilya Zhou lang, ang makapapayag sa Menglong Society. Isang tawag lang ng tatay ko, para maresolba ito. Bilang ama mo. Ako ang tunay mong ako ang tumawag. Gago ka, talaga. Hindi pa nga kita napapagbayad. Anak ko, ang lakas ng loob mong angkinin ang merito ng sarili mong ama. Sinasabi mong na-recover mo ang utang, nasaan ang ebidensya mo? Heto ang ebidensyang hinihiling mo. Kahit sino kayang gumawa ng pekeng tseke, Wanqing, maliliit na daya niya. Huwag kang padala sa kanya. Mga miyembro ng Bloodthirst sina Tiger at Pang Jinlo, pinapagitna niya ang Bloodthirst. Ganoon ba talaga siya kagaling? Directors, hindi ka nagsisinungaling si Mofa. Aba, Mo-fan, paano mo na-hypnotize si Meng Yan? Meng Yan, pipilitin kanyang sabihin yan, di ba? Hindi. CJ, mananahimik na ako. Mo-fan, hindi sa hindi kita pinagkakatiwalaan. Kung ako mismo ang nakapag-recover, tumawag ka para makumpirma. Malalaman mo ang katotohanan. Hindi na kailangan ng tawag. Naglabas na ang Bloodthirst ng kill order. Mo-fan, nandoon ang pangalan mo. Ang Crimson Execution Order, sina Ho at Pang Jinlo, walang autoridad na maglabas niyan. Kailan ba nakasalamuhan ni Mo-fan, ang kilalang Bloodthirst Organization? Paano kaya nangyari? Si Mofan ay nakikipag-usap lang kay Elder Xuesha. Mofan, nung wala ka, ginamit mo ba ang pangalan ni Xuesha para sa ilang kalokohan? Ha ha ha. Mo-fan, may huling salita ka pa ba? Wanqing, malinaw na ang katotohanan. Ginagaw niya ang mga tauhan ni Zusha. Sina Ho at Pang Jinlo, hindi na magbabayad ng utang. Di ko may paliwanag na yon. Tama na, Mo-fan. Akala ko pinaghirapan mo yung pera. Sa sarili mong galing. Nagsinungaling ka na naman. Taang babae ka. Walang katuturang katwira. Pinaghirapan kitang tulungan. Di ka lang walang utang na loob. Pinaniwalaan mo pa itong kesa sarili mong kapatid. Nandito ang ebidensya. Itong kasunduan sa kasal. Pupunitin ko na. May tutol ba? CJ, aalis na ako. Sana'y hindi ka magsisisi sa desisyong ito. Wanqing, ang basurang ito. Hindi karapat-dapat sa tabi mo. Ako lang. Meng Yan, palabasin mo na siya. Ginoong Zhao, kayo muna. Sige. Huminahon ka muna. Makikipag-ugnayan ako mamaya. Ikaw na babae, ang kapal ng mukha mong magmalaki sa akin. Papakitunguhan ka ng mga tao ko. Directors, sa palagay ko, masyado mong pinag-iinitan. Si Mofan, Ikaw rin. Meng Yan, anong meron sa kanya? Nahulog ka na sa kanya, di ba? kalokohan. Hindi may tatago ng mga mata mo ang totoo. Hindi ko inakalang. Magugustuhan mo siya agad. Directors, nasa panig kita. Ibagsak si Mofan. Siguro, nagkamali talaga ako. Directors, Pupunta ako sa Sioux City bukas. Samahan mo ako. Mabuti ito para sa... CJ, Arf, ang hirap intindihin ng babae. Siguro, dapat bumalik na lang ako sa pagiging kaisar. Caesar ka pa rin? Lasing na agad bago pa maubos ang inumin? Mofan. Anong sakto naman? Samahan mo kami. Ay, Yangtze, ito na pala ang boyfriend mo. Kaya pala di mo pinapansin ang mga piloto at stewardess. Sa kumpanya natin, ito ang trip mo. Hindi ganun. Roommate ko lang siya. Nung nagkasakit ako dati, siya ang nag-alaga sa akin. Ah, palaging siya. Hoy, kung hindi kayo nag-date, ipakilala mo nga siya sa akin. Sige na. Sige na nga, di ko sasayangin ang mood ng dalaga. Tara, guwapo, shot tayo. Kayong dalawa, kailangang maglandian sa harap ko. Akala niyo wala ako. Sino tong lalaking to? Wala kang pakialam. Paano naging walang kinalaman sa akin? Ayon sa kontrata, sa akin ka na ngayon.
Bayad na ako riyan. Yun ay principal lang, may tubo pang natitira. At nagkumpisal na naman tatay mo. Nagwaldas ng 3 milyon. Ito ang usapan, samahan mo ako ng 1 linggo, at papatawarin ko, lahat ng utang mo, wala ng utang. Ikaw bahala. Kadiri ka. Stewardess ka lang naman, bakit hindi mo gamitin ang serbisyo mo? Sino ang nanapak? Ako yun, sarhan mo ngang bibig mo. Matapang ka pala? Wakas mo na. Tatawag na ako ng backup para turuan ka ng respeto. Gawin mo, dito. Ngayon din. Teka lang, nagkamali ako. Pasensya na. Pakawalan mo na ako. Buo pa ang bote na ito. Nakikiusap ka na. Tawagin mo akong daddy. Baka pakawalan kita. Daddy, mali ako. Awa mo na. Pag minolestya mo ulit si Yongsi, babasagin ko buto mo. Aalis na ako. Yangtze, ang galing talaga ng kaibigan mo. First time ko rin tong makita. Natakot ako sa'yo. CJ, nawala na ang mga istorbo. Tuloy pa rin ang inuman. Di biro. Yangtze, dapat mong bayaran ang hero na nagligtas sa dalaga. Aalis na ako. Di na ako maging third wheel sa inyo. Palem. Mofan. Sa bahay bakasyonan mamayang gabi. Tayo lang dalawa. Well, Yongsi, anong sinasabi mo? Anong problema? Takot ka na? Umaatras? Hoy, naglalaro ka ng apoy. Saan mo nakuha yung baduy na linyang yan? Tama na, umuwi na tayo bago pa tayo malasing. Di pala si... Gusto mo ba ako? Yongsi, ako'y. Sandali lang. Maliligo muna ako. Sa tingin mo ba'y ako'y naging padalos-dalos? Ang tagal mong nagtago, ngayon ka lang lumitaw. Ngayong pagkakataon, hindi kita palalampasin. Bakit ka nagmamadali? Ikaw rin, maligo ka na. Maligo ngayon? Di pwede. Paano kang tumakas mamaya? Sandali. Kailan ko sinabing tatakbo ako? Si Guyong Sina ito, hindi nag-uurong sa laban. Talaga? Subukan natin ang tapang mo. Ipangako mo ngayon, wala nang atrasan sa mga susunod na mangyayari. Mofan. Ano iyon? Sinadya mong takutin ako. Binibiro lang kita. Lakas ng loob mo lang, para kang playboy. Pero sa totoo lang, Ikaw, sa antas mo, nagpapapasok ka ng lalaki. Kapag may masamang tao, sa pagkakataong ito, pagsisisihan mo, aralin mo to. nakakainis ka. Galit ka na ngayon? Pasensya. Taos puso akong humihingi ng tawad. Di ako nagbibiro. Minamaliit mo ba ako? Hindi. Nagsorry na ako. Sa totoo lang, nang makita kita ng ganito, di ko kayang saktan ka. Humanap ka ng tunay na magmamahal sa'yo. Tumigil ka sa pag-iyak. Noong bata pa ako, ang tatay. Ubos ang oras sa pag-inom at sugal. Wala siyang pakialam sa edukasyon ko. Minsan nga, sinasaktan at minumura ako ng palagian. Ako. Lagi akong nagkulang sa pagmamahal sa... Nagkukunwari akong may karanasan araw-araw para hindi ako hamakin ng iba. Nais kong makahanap ng makakapagtanggol sa akin. Ang paraan mo ay lubos na katawa-tawa. Hindi ka ba natatakot na makaakit ng masasamang tao? Ang sama mo. Mofan. Pakakasalan mo ba si Suwanki? Magbigay ka ng tapat na sagot. Malaki ang halaga ng tanong na ito sa akin. Malamang hindi na maulit. Wala siya sa level ko. Si Chen Ming yan. Yang malikot na yon. Ang tanga-tanga mo. Kapag pinakasalan ko siya, baka mamanahin ng mga anak natin. Ewan. Paano naman ako? Pwede bang 3 ang kun... Diretsuhin mo na ang sagot. Yongsi. May nararamdaman ako para sa'yo. Pero hindi pa tapos ang misyon ko. Hindi ko pa nakikita ang mga magulang ko. Hindi ako magpapakasal. Ano nang mangyayari kapag nakita mo sila? Parang, kailangan kong pakasalan si Suwangkin para mahanap sila. Kaya, ang pakikipagkasundo mo sa kanya, puro negosyo lang talaga? Eksakto. Pero ngayon, wala na. Ang kasunduan, ginutay-gutay niya ang kontrata. Ngayon malaya na ako.
Mofan, mauna na ako. May isang linggong, internasyonal na lipad ang kumpanya. Magpakabait ka at hintayin mo ako. Ang gulo-gulo ng sitwasyon. Xiao Fan, pumasok na si Asura sa Dragon Nation. Laging maging alerto. Ang tunay na dapat pag-ingatan ay siya mismo. Naku, Mofan, ayos ka lang ba? Huwag kang magtampo. Galit lang si President Sunod. Mofan, okay ka pa ba? Mofan, nasaan ka na? Mofan, sin-zoned mo ba ako? Nauna kaming umuwi galing outing. Kapag nahuli ka namin, lagot ka. Mofan, kaya mo pa ba? Kalimutan mo na yung galit. Hindi naman seryoso si President. Mofan. Mofan. Nasaktan ka ba? Mofan, saan ka na naman? sa kuna, naging mainit ang usapan kagabi. Nakalimutan kong mag-reply. Meng Yan, kung type mo siya, hanapin mo na. President Su. Wala na ang ating kasunduan. El Su. Humihingi ako ng paumanhin. Okay lang, pinayagan ko na ang leave mo. Maari ka nang umalis. Hello. Ito ba ang Movang Company? Kailangan ko nang lumipat sa Spruce One. Ayos ka lang ba? Minyan, alam mo namang. Mula nang sipain mo yung bagay na yon. Mabilis na nauubos lakas ko, hindi na ako magtatagal. Ano, Mofan? Hindi kita pababayaan na mama. Ikaw ang manggagamot. Nagamot mo, gamutin mo rin sarili mo. Hindi kayang gamutin ng doktor ang sarili. Ang kondisyong ito. Ikaw lang ang makagagamot. Ako. Naalala mo ba ang sinabi ko? Pera iyon ay, para sa mag-asawa lang. Minyan, mahal mo ba ako? Alainan. Ang pag-asa ko'y nasa iyo na ngayon. Salamat sa pagsagip mo, Minyan. May mataas na layunin ang pagliligtas ng buhay. Parang naloko ako. Hindi nagsisinungaling ang makapangyarihang Dark Emperor. Nandyan ka na naman sa kalokohan. Kung hindi dahil sa matandang yon na hindi ako pinayagang magpakilala, ipapakita ko sana sa'yo ang tunay na kapangyarihan. Pag nagpatuloy ka, hindi kita magugustuhan. CJ, Mofan. Itinuturing na ba tayo? Magkasintahan ngayon? Dapat may date ang magkasintahan. mga babait kanilang romantikong kalokohan. Yudi, Yongse, miss ko na kayo. Ang katahimikan mo, ayaw mo sa akin. Hindi, teka, iniisip ko lang kung saan tayo pupunta. Sa amusement park, matagal ko nang gustong pumunta. Tara na. Yudi, anong nangyari sa'yo? Galing sila sa Azura. Tumigil ka sa pagtitig. Tulungan mo ako. Dumikit ka sa likod ko at huwag gagalaw. Mufan, mga pare, patayin natin to. Mufan, huwag ka magpakakampante. Naging Diyos na si Lord Azura. Papatayin ka niya. Sinira mo ang date namin. Mufan, hindi ka ba natatakot? Si Lord Azura ay... Anong problema? Ayos ka lang. Okay lang ako. Konti, pagkawala ng dugo, nahihilo na ako. Zay, kunin mo ang gintang karayom ko. Xiao Fan. Nasugatan ka. Walang tanong. Pumunta ka rito. Minyan, samahan mo ako. Pupunta tayo sa ospital. Doktor. 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 Hoy, Meng Yan. Nandito ka? Bakit hindi ka tumawag? Hindi ka man lang tatawag? Liu Yanbi, anong pagkakataon? Dumayo ka pa para sa akin? Tigilan mo yung pagpapanggap. Mofan. Tulong. Ang kapal mo. Ako ang direktor. Kung hahawakan mo ako ngayon, papatayin kita. Mofan. Teka, pinsan siya ni Dian Wu. Siya ang may-ari ng ospital. Kailangan ni Yudi ng atensyon. Huwag mo siyang galitin. Meng Yan, ikaw ang nagdala sa kanila? Malubha ang sugat ng kaibigan. Kailangan ng lunas agad. Mukhang malala. Kung mag-aantay pa, pwedeng mamatay. Director Liu, pakiusap. Gamutin niyo si Miss Yudi. Gusto mo siyang iligtas? Sige. Ay pangako mo, na isusuot mo ito. Direktor ka. Paano mo nagawa? Nakangako ang mga dokyur na magligtas. Trabaho mo yan, pero ginagamit mo itong panakot. Naglalarong buhay kayo. Mabuhay man siya o mamat, anong pakialam ko? Malinaw ang mga kondisyon ko. Sumang-ayon ka, at bibigyan siya ng pinakamagandang gamutan.
Kung hindi, walang ospital sa lungsod na tatanggap sa kanya. Nagkamali ako. Gusto mo pa ring magwala? Hindi na. Kung alam ko lang, kailangan ko pa bang makialam? Sir, tama kayong lahat. Ako ang mali. Maghahanda ako ng kama agad. Ano pang hinihintay mo? Kilos na. Opo, sir. Isinahan mo ako, papaniwalain kitang mamatay. Pinsan, nagkagulo dito ang dalawang ito. Anong lakas ng loob ninyo? Nagkakagulo sa aking ospital? Balikan ng mga binti nila, at itapon dyan. Masdan ang gininto ang makalangit na karayo. Sino nang may pangahas na kumilos? Siya ang may dala ng makalangit na karayo. Ang gininto ang makalangit na karayo. Pinsan, ano pang hinihintay mo? Aksyonan mo na sila. Bakit kayo nakaluhod? Tumahimik ka, tanga. Alam mo ba kung ano ang karayo? Na ito, kalawang na karayom lang yan. Marami niyan sa TCM Department. Direktor, huwag matakot sa babae. Inapin nila ang kapamilya mo. Alam mo ba, malaking pagkakamali mo? Lumuhad kasama ko. Kagalang-galang na guro, di ko alam na kayo pala ang tagapagmana. Bulag ako kanina, taos puso kong patawad. Aayusin ko kagad ang pinakamagandang VIP suite at premium na treatment plan. Hindi na kailangan. Alam mong kailangan ito agad. Kung maghihintay pa tayo sa preparasyon, mawawala na ang pasyente. Ito ang Daluo Gintong Karayom. Presidente Lin. Ano ang Daluo Gintong Karayom? Sagradong relikya ito. Sa larangan ng medisina. Bawat profesional sa medisina na makakita ng karayom na ito, dapat magpakita ng lubos na paggalang. Binata, maaari ko bang suriin ang iyong gintong karayom? President Lin, tigilang ang panghihimasok at pagtuunan ng pansin ang iyong tungkulin. HMPH, Presidente Lin. Bantay lang siya, hindi siya karapat-dapat na gumamit ng relikyang ito. Ninakaw siguro ang karayom na yan. Ninakaw. Exact. Ang tunay na tagapagdala ng karayom ay dapat mga nakatatanda na 60 taong gulang pataas. Masyado siyang bata. Gino, walang saysay ang iyong kamangmangan. Espesyal ang kakayahan ni Xiao Fan. Siya ang lehitimong tagapagmana. Mukha siyang mga 25 taong gulang. Masyado pang bata para sa pamana ng gintong karayo, maliban na lang kung siya'y muling isinilang na Diyos. Kung hindi, imposible ito. Kung talagang mabubuhay mo ang patay, luluhod ako rito, at tatawagin kitang Panginoon. Ha ha ha. Hindi mo karapat-dapat ang titulong Panginoon. Gawin na lang natin ito. Kung mapapabuhay ko sila, luluhod ka at tatawag sa akin na lolo. Walang kasaysayan ng larong ito. May lakas ka bang tumaya ng totoo? CJ, ano nang pusta mo? 1 bilyon. Ang matalo ang magbabayad ng 1 bilyong yuan. Kasundo, kailangan ko rin naman ng pera. Sige, laban. Pinsan, sinabi ko na noon pa na dapat patayin na sila. Ayaw mong makinig. Tama ka, mga gwardiya. Bugbugin niyo ang mga manlilinlang hanggang mamatay. Mofan, huwag mong isiping ang iyong kagalingan sa labanan ay magbibigay sa iyo ng kalayaan. Kay bastos talaga. Ngayon, sigurado na ako, hindi siya tunay na dalubhasa ng Golden Needle. Hindi ito paggamot. Ito'y malinaw na panggagancho. Hayaan ninyong ako mismo ang magligtas sa dalagang ito. Tama, Presidente Lee. I-report ang impostor na ito sa Pambansang Medical Association agad-agad. Ano nang dapat nating gawin? Tawagin natin si Jeez. Kailan pa naging kailangan na magpakatunay sa mga walang kwentang taong to? 3 hininala. Gigising na siya. 3, 2, 1. Tumigil na sa ingay. Kahit ako'y walang malay, narinig ko lahat ng salita. Ang walang tigil niyong daldal, sumasakit ang ulo ko. Hindi ko na matiis ang gulo. Naiinip na ako sa paghihintay. May dapat nang mamatay dito. CJ, Yudi, patawarin mo na ang mga walang kwentang buhay nila. Siguraduhin mo lang na sila magliligtas ng buhay at mag-aalaga ng sugatan. Nangangako kami, mag-iipon ng kabutihan at magiging tapat na manggagamot. Sige, dahil sa'yo, papatawarin ko sila ngayon. Aalisin ko ang parusang kamatayan, pero may parusa pa rin. Sino ba ang nagsabing, kung maililigtas ko ang pasyenteng ito, luluhod sila tatawag sa akin ng lolo? Guro, hindi ko nakita ang inyong kadakilaan. Patawarin ninyo po ang pagkakamali ko. Mahabag kayo. Hindi naman masama ang puso mo. Tandaan mo ang aral na ito. Mula ngayon, maging maunawain at mamuhay ng may kabutihan. Tanggapin ninyo po akong alagad. Gusto mong maging estudyante ko, hindi ka karapat-dapat. Magpalamig ka muna. Sige.
Aalis na ako. Ngayon naman ang turno mo, Zhou Tianjiao. Ginoong Zhou, ang 1 bilyon na utang mo, kailan mo babayaran? Ako. Ang tagapagmana ng Zhou, nagtatangkang tumakas. Kalokohan. 1 bilyon lang ito. Nasa mga account ng Joe. Pero, nakatali sa mga investment. Kapag na-liquidate ko na, makukuha mo ang pera mo. CJ, walang sinuman sa mundo ang maglalakas loob umutang sa akin. 1 bilyong yuan, may 24 oras ka. Dodoble ito kada araw. Minamaliit mo ako? Hayaan mo akong umalis ngayon. At bukas, sa iyo na ang pera. Umalis ka na. Mofan, anong ginagawa mo? Wala. Tara na. Mofan, magdudusa ka nito. Mofan, ang galing mo. Ang husay mo, Mofan. Mistress, ano ba? Kakagaling mo lang, nambibiro ka na. Alam mo kung gaano ako kagaling. Bastos, alam mong naiinip na ako. Mofan. Ikaw at siya. Mofan, ito ang first date natin. Hay, Minyan, huwag kang mag-akala ng mali. Nag-uusap lang kami tungkol sa martial arts. Tama, mahal. Ikaw ang nobya ni Mofan, di ba? Mabuting tao si Mofan. Pagdating ng gabi, maiintindihan mo. Ah, yun pala ang nangyari. May kakaiba sa iyo. Ipagpaliban muna natin ito, Xiaodi. Anong nangyari sa'yo? Bakit hinahanap ka ng bludge? Minamaliit ko ang kapangyarihan ni Ashura. Nabigo ang plano, pero nasugatan naman namin siya. Nagpapagaling siya ngayon sa Gold City. Maaari siyang gumanti kahit kailan. Ang tapang mo, dumating ka talaga. Fan, pinapunta ko na ang mga tao ko para hanapin ang mamamatay tao sa buong lungsod. Ang paghihiganti ng pamilya mo, kailangang tapusin. Momo, bawiin mo ang mga tao mo. Hindi sila kalaban ni Ashura. Pero, paano kita pababayaan? Naharapin ito mag-isa? Huwag kang mag-alala. Kahit abutin niya ang banal na antas, talunan ko pa rin siya. Mofan, hindi ko talaga maintindihan. Pero itong usapin kay Ashura. Si Ashura ay mukhang mapanganib at makapangyarihan. Hindi ka ba dapat magpakahimbing? Kung magtatago ako, paano ko kayo protektahan? Fan, Sa dakilang kapangyarihan, ay may kasamang malaking responsibilidad. One King, kung alam mong kasama ko ngayon, ang ibang babae, magagalit ka sana. Tara't magsaya tayo. Huwag kayong mag-alala, kayong dalawa. Naku! Nawawalan na ng kontrol ang bato ng dragon. Xiao Fan, huwag kang magulo, ha? Tulong! May saklolo! Bakit gustong lahat ng makasama? Posible bang ako pala ang mali? Longshen o Longshen nga ba? Kasalanan mo kaya 3 ang napatay ko kagabi. Mofan, kailangan mong panagutan ako. Ako ang bahala. Pwede na ba akong bumango? Matagal na tong nangyari. Hindi pwede. Lasing ako kagabi. Ang sama mo, dito ka lang lumuhod. Anong pinagtatawanan nyo? Masaya kayong nakikita akong nahihirapan. Di ko akalain na maloloko ka rin. Dapat ko bang baguhin ang estilo ko? Xiao Fan, sa wakas, pinagbigyan mo rin ako. Hay naku, mahirap talaga pagka mag-anak ang taksil. Paano ko to i-explain kay Lolo? Ikaw, malapit ka ng habulin ng 2 banal na maestro. Magtutulungan sila. Dapat mo munang isipin kung paano mabuhay. Mas malakas si Ashura sa inakala ko. Mag-ingat ka. Ang totoo, kung ikukumpara sa kanya, mas takot ako sa isa pa. Sino? Siya. One King, ang tagal nating hindi nagkita dito. Pumunta ako para sa negosyo, para makita siya. Hindi ba kayo hiwalay na? Bakit ka babalik? Tumawag si Zhou Tianjiao. Nakasalang ang hapunan ngayong gabi. Espesyal na hiniling ang iyong presensya. Aba. Nangakong pagbabayad. Ngayon tahimik, gusto mo muling mapalo? Tama ang salita. Pero na. Aba, CEO Su. Mo, sa wakas dumating ka. Maupo ka. Pakiusap. Binata Zhou, narito ako. Ngayon tungkol sa pera ko. Handa ka na ba? Siyempre, ngunit, nag-imbita ako ng espesyal na panauhin. Sasama ka ba, Mo? Walang tutol. Bahay mo, rules mo. Erlong, lumabas ka. Ipapakilala ko, si G. Erlong. Isang dalubhasang eksperto.
Mo, kapag nagkita ang mga eksperto, nararapat ang toast. CJ. Ang alak para sa mga babae, ang tunay na lalaki ay umiinom ng liquor. Huwag makinig. Ang liquor na ito ay nakamamatay. Huwag mag-alala, panauhin natin si Erlo. Dapat nating igalang ang kanyang hiling. Tagay. May lakas ng loob mo. Mo fan, tumigil ka sa pag-inom. Ituloy mo at wala ka ng pag-asa. Bata, kung di mo kaya, sumuko ka na. Binata Zew. Narito ako ayon sa usapan, at kinainom ko ang oras ng bayaran mo ang utang mo, hindi ba? Walang katotohanan. Mofan. Ito ang kampyong kinuha ko, mula sa Dragon Rice Group, Ginoong Erlong. Ngayon, magbabayad ka. Akala ko hindi ka talaga dadalaw dito. Hindi ka na makakaalis ng buhay. Wanching, at ikaw ay naguhukay ng sarili mong libingan. Sa ngayon, pahihirapan kita. Zhu Tianjiao, lampas na ang utang mo. Balak mong magkautang. Ha ha ha. Ano ngayon kung magkakautang ako ngayon? Erlong, siran mo siya, bata. Ang mga kamao ko ay may 126 na buhay. Ikaw ang ika-negatibo 127. Tapos na ang pagwawala mo. Ako naman ang susunod. Nangangarap ba ako? Hoy, huwag kang lalapit. Ako ang young master ng pamilyang Joe. Kung papatayin mo ako, hahabulin ka ng aking ama. May halaga ang buhay mo. 500 milyon para sa buhay mo. Dagdag pa ang 1 bilyon na utang mo. Ibaba ko na lang sa 2 bilyon. Patas na usapan, di ba? Sandali, Mo. Paano naging rounding down to? Hindi ako magaling sa math, okay? Wala akong ganong kalaking pera. Teka, magbabayad ako. Dapat pumayag ka agad. Yung 2 bilyon. Deal. Kukunin ko ang 2 bilyon. Quits na tayo. Hindi ba 1 bilyon lang? Sa utang mo sa akin. 24 na oras na deadline, sakto. Kabuuan 2 bilyon. Iabot mo ang pera. Kinuha mo ang pera ni Zhou Tianjiao. Ang kanyang amang si Zhou Delong. Hindi pa lalampasin ito. Zhu Delong. Pamilyar ang pangalan. Sino siya? Siya nga yan. Anak, kumusta siya? Doktor, delikado ba ang kalagayan ng anak ko? Maraming sugat ang pasyente. Nabali ng todo ang kanyang kanang binti. May magaang brain injury din. Sino? Sino ang may gawa nito? Jijiling ko silang lahat. Mga tauhan ng Huanyu Group ang gumawa. Huanyu Group? Gawa yan ng babaeng so na yan. Bodyguard ni Su Wanqing. Masyado palang naging tahimik ang Angkanjo. Mga walang kwentang tao. Ang nang-aapi sa akin ngayon. Tara na. Kunin ninyo si Lord Azura. Tay, tapusin mo siya. Narito si Joe Delong para makipagkita kay Lord Azura. 10 minuto lang ang bigay ng Master. Bilisan nyo at pumasok na kayo. Sige. Narito na po ako, Lord Azura. Magsalita ka. Ano ang kailangan mo? Lord Azura, tulungan niyo po ako. Nasaktan ng anak ko ng mga tao mula sa Huanyu Group. Ninakawan nila ako ng $2 bilyon. Kailangan niyo po akong ipagtanggol. Si Su Wanqing. Mayroon siyang malakas na bodyguard. Lord Azura, paano niyo po nalaman? Pupunta na ako para patayin siya. Kumusta na, Ginoong Su? Nagmamadali kang tawagin ulit ako. Magaling ang performance mo nitong mga nakaraan. Libre na kita ng hapunan. Hindi ako pwede. Nagtatampo ka pa rin. Tara na. Laging may makakapigil sa'yo. Saan ako dadalhin ni Mofan? Dadalhin kita sa magandang lugar. Dito mo ako dinala. Tama ka. Sigurado ka bang nakakain ito? Siyempre naman, isa ito sa top 3 night market ng Jincheng. Talaga namang ganoon.
Ano ng problema? Siguro dapat umuwi na tayo. Hindi pwede. Hindi ko matiis tong maduming sitwasyon. Ibaling mo ang ulo mo. Huwag kang titingin. Magpalit ka na. Lanan. Salamat sa regalo, mahal. Bumalik na si Yangxi ngayon. Tamang-tama para magsama-sama. Mahal, pamilya na ang turing mo sa lahat. Sino bang pamilya mo? Kung hindi pamilya, ano pa? Nakakaasar. Magmaneho ka na. Sige, susundin. Mahal, takas na. Lisanin mo to. Ano, may magnanakaw ba sa bahay natin? Katawa-tawa. Ito ang unang pagkakataon na tawagin akong magnanakaw. Ashura, patay ka na. Narito si Mufan. Wakas mo na. Kesar, umakyat na ako sa banal na dako. Sino sa tingin mo ang mamamatay ngayon? Caesar, ang hari ng madilim na mundo ay kailangan palitan. Ito ang piling hukbo ng bloodbath. Bawat isa'y katapat ng 100. Kumilos. Ano? Ang lakas niya ay kapantay ng banal na dako? Ngayon, may karapat-dapat na biktima. Ang totoo, ikaw ay walang halaga. Dragon, kapangyarihan ng tunay na dragon. Walang silbi, Kesar. Mamamatay ka ngayon. Ang banal na dako'y sumugod. Ang langit ay gumuho. Mufan, patay ka na. Mufan, Panginoong Azura. ikaw. Kayong dalawang walang kwentang hindi marunong, kundi manira lamang ng lahat. Ang paglilingkod sa akin, ang inyong pinakamalaking karangalan. Asura, mukhang mag-isa ka na ngayon. Huwag kang magmayabang. Ako ay dalubhasa sa banal na dako. Ang pakikitungo sa'yo ay parang laro lang ng bata. Impossible. Paano mo nagawa? Na nandito ka pa rin? Guro. Walang hiyang bata, ni hindi mo maprotektahan ang mga babae. Paano ako mahimlay ng payapa? Guro, ano ba? Bakit mo siya Ako ay magtatanong sana sa kanya tungkol sa pagpatay sa pamilyang mo. Tama na ang daldalan. Kalagan mo muna sila, na. Nakatatanda, pakitanggapin mo ito. Hindi kami umiinom ng tsaa. Mas gusto ko ang alak. Guro, tungkol naman sa akin, natupad ko na ang kasunduang pag-aasawa. At lumampas pa sa inaasahan. Ngayon sabihin mo na sa akin, ang tungkol sa pamilyang mo, at kung nasaan ang aking mga magulang. Hay! Ang totoo, wala itong kinalaman kay Bloodkill. Ano ang sinabi mo? Para sa detalye, tanungin mo mismo ang magulang mo. Matandang loko, pagkatapos ng lahat ng pagsisikap ko, wala kang nasabi sa akin, na wala ang mga magulang ko ilang dekada na, hindi ko rin alam. Nasa langit na sila, ano? Namatay sila. Umakyat sila sa langit. Ano? Xiao Fan, sa dako paroon ng banal na dako. Nariyan ang pag-akyat sa langit, patungo sa ibang mundo. Kalakalan ito, matandang sinungaling, niloko mo ako sa mga nakaraang taon. Bitawan mo. Kung hindi ko sana, mas gagaling ka kaya ng ganito, o makakuha ng marami, magagandang asawa. Dapat, pasalamatan mo na lang ako, kahit si Momo. Totoo, ang mga babae ay lumalaki. Ang pahintulot niya ang pinakamahalaga. Bukod pa rito, tapos na ang lahat. Anong magagawa ko? Ako lang ba ang naiwan? Well, tungkol dyan. Mamayang gabi, hindi kita palalampasin. Hahaha. 1, 2, 3, 4, 5. Bata, nagpapabaya ka. Nakuha ko para sa iyo 7 tita. Kailangan mong magsumika pa. Para sa akin, ang pagkakaroon nila ay sapat na.